Inakala niyang ligtas ang kanyang ina na maayos na inaalagaan ang pamilya ng kanyang manugang. Ngunit isang tawag mula sa isang kapitbahay ang nagpabago sa lahat. Nang pasukin niya ang bahay, natagpuan niya ang kanyang ina na nakakulong sa isang maruming bodega. Mula roon nanumpa siya, hindi na siya muling magkukulang sa nagbigay buhay sa kanya. Kung na-interes ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood, magpatuloy tayo. Ang Maynila ay palaging isang lungsod na hindi natutulog, ngunit para kay Ruben Aguilar, ang nakalipas na 10 taon ay dumaan na parang isang kulay-abong pag-aarangkada ng mga pulong, kontrata at estratehikong desisyon. Nagtayo siya ng isang imperyo mula sa wala, ginawang isa sa mga pinakamalaking real estate conglomerate sa bansa, ang isang maliit na construction company na minana sa kanyang ama. Ang mga nagtataasang gusali na bumubutas sa kalangitan ng Maynila ay may taglay na kanyang pirma. Mga shopping mall, mga mararangyang kondominium, mga proyektong nagpabago sa itsura ng buong mga distrito. Si Ruben Aguilar ay isang pangalan na lumalabas sa mga business magazine na ibinubulong ng may paggalang sa mga boardroom na nagbibigay inspirasyon ng paghanga at inggit sa pantay na sukat. Ngunit sa likod ng lalaking iyon na 62 taong gulang na walang kapintasan sa kanyang mga Italianong suite at palaging may matatag na tindig ng isang taong hindi kailanman umurong sa isang hamon, mayroong isang puwang na hindi mapunan ng anumang milyon-milyong kontrata. Ang buhay ni Ruben ay puno ng mga panlabas na tagumpay at panloob na pagkawala. Nawalan siya ng anak, si Andres, 15 taon na ang nakalipas sa mga pangyayaring mas gugustuhin niyang hindi nabalikan sa kanyang alaala. 28 taong gulang pa lamang ang binata ng pumanaw, nag-iwan ng isang batang asawa si Patricia at isang butas na hindi kailanman mapupunan sa puso ng kanyang ama. Mula noon, lumayo si Ruben sa halos lahat ng bagay na hindi kinasasangkutan ng mga numero at spreadsheet. 2 beses siyang nag-asawa matapos ang pagpanaw ng kanyang anak, ngunit walang relasyon na tumagal ng higit sa 3 taon. Nagreklamo ang mga babae sa kanyang pagiging malamig, sa kanyang kawalan ng kakayahang magbigay ng emosyon, sa kung paano siya tila laging malayo kahit na pisikal siyang naroroon. At marahil ay mayroon silang katwiran. Natutunan ni Ruben na protektahan ang kanyang puso sa pamamagitan ng pagsasara nito ng mahigpit, pinapanatili ang kanyang sarili na masyadong abala para makaramdam. Ang tanging taong nakakalampas pa rin sa pader na iyon ay si Aling Gloria, ang kanyang ina. Isang babae na mahigit 80 anyos na, maliit at delikado na parang isang porselanang manika, ngunit may panloob na lakas na laging hinahangaan ng kanyang anak. Si Aling Gloria ay naging mananahi sa buong buhay niya, pinalaki sina Ruben at Andres na halos mag-isa matapos silang iwan ng kanilang ama noong maliliit pa ang mga bata. Nanahi siya sa madaling araw, tumanggap ng mga order tuwing katapusan ng linggo, nagraraket ng pamamalansya para matiyak na makapag-aral ang kanyang mga anak sa magagandang paaralan at hindi kailanman maghirap. Nang magsimulang umunlad si Ruben sa negosyo, ang unang ginawa niya ay bumili ng isang maluwag at komportabling bahay para sa kanyang ina. Sumunod ang isang sasakyang may tsuper, pribadong health plan, isang malaking buwanang alawansa. Gusto niyang mamuhay ang ina sa lahat ng ginhawang hindi niya naranasan noong kabataan niya. Ngunit si Aling Gloria ay palaging matigas ang ulo at malaya. Tumanggi siyang tumira kasama ang kanyang anak, sinasabing kailangan niya ang sarili niyang routine, ang kanyang kalayaan. Iginagalang iyon ni Ruben kahit hindi niya lubos na naiintindihan. Nang pumanaw si Andres, si Aling Gloria ang sumalo kay Ruben sa mga pinakamadilim na sandali. Siya ang pumigil sa kanya na tuluyang gumuho, na nangako sa kanya na magpapatuloy, na gagawing layunin ang sakit. At tinupad ni Ruben ang pangakong iyon, ibinuhos ang sarili sa negosyo, nagtatayo ng mas matataas na gusali na parabang sa pamamagitan nito, maaabot niya ang langit kung nasaan ang kanyang anak ngayon. Si Patricia, ang biyuda ni Andres, ay palaging nakikipag-ugnayan sa pamilya. Siya ay isang babae na nasa 30 taong gulang, may simpleng ganda at mahinhing kilos. Matapos pumanaw si Andres, dumaan si Patricia sa mahihirap na sandali. Wala siyang malapit na pamilya sa Maynila, nagmula sa probinsya ng Batangas noong bata pa, nakilala si Andres sa isang party ng mga kaibigan at mabilis na nahulog ang loob. Ang kanilang kasal ay simple ngunit masaya. Nang mabiyuda, natagpuan ni Patricia ang sarili na nawawala, walang direksyon, palaging nararamdaman ni Ruben na responsable siya para kay Patricia.
Tutal, siya ang babaeng minahal ng kanyang anak. Kaya, nang iminungkahi ni Patricia na maaari niyang alagaan si Aling Gloria, nakita ito ni Ruben bilang isang perpektong solusyon. Ang kanyang ina ay nagiging mas mahina, nangangailangan ng palagiang kasama at siya ay laging naglalakbay para sa negosyo, bihirang makadalaw ng madalas hanggat gusto niya. Si Patricia naman ay nangangailangan ng isang layunin, isang paraan upang muling buuin ang kanyang buhay. Ang kasunduan ay ginawa mga 5 taon na ang nakalipas. Lumipat si Patricia sa bahay ni Aling Gloria bilang tagapag-alaga. Magbibigay si Ruben ng malaking buwanang allowance, sapat na pera para sa lahat ng gastusin sa bahay, mga gamot, espesyal na pagkain, physical therapy, at isang makatarungang sahod para kay Patricia sa kanyang trabaho. Sa simula, lahat ay tila gumagana ng perpekto. Tumatawag si Ruben linggo-linggo para kausapin ang kanyang ina at palaging sinasabi ni Aling Gloria na ayos lang siya, na si Patricia ay isang mabuting bata, maalaga at mapagmahal. Sa paglipas ng panahon, dumalang ang mga pagdalaw ni Ruben, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa nakakabaliw na routine na kanyang dinadala. 3-4 na buwan ang lumipas nang hindi siya personal na nakakapunta roon. Ngunit hindi kailanman nagkulang ang pera. Bawat buwan, tulad ng isang ritual, ang transfer ay ginagawa. Kinakalkula ni Ruben ang lahat, organikong pagkain, mga bitamina, pribadong konsultasyon sa doktor, mga makabagong gamot, physical therapy 3 beses sa isang linggo at isang malaking halaga para sa maliliit na luho at pamamasyal. Halos 200,000 piso ito buwan-buwan, isang malaking halaga para sa karamihan ng mga pamilyang Pilipino. Naniniwala si Ruben na ginagawa niya ang tama. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagtiyak sa material na kaginhawahan ng kanyang ina, pinararangalan niya ang alaala ng kanyang anak at ginagampanan ang kanyang papel bilang isang dedikadong anak. Ang mga tawag sa telepono ay palaging maikli, ngunit nakakapagpanatag. Sinasabi ni Aling Gloria na ayos lang siya, na kumakain siya ng maayos, na dinadala siya ni Patricia para magpaaraw sa bakuran. Ang boses ng kanyang ina ay tila humihina sa bawat tawag, ngunit iniuugnay ito ni Ruben sa natural na pagtanda. 2 taon na ang nakalipas, nakilala ni Patricia ang isang lalaking nagngangalang Marco. Tumawag siya kay Ruben, kinakabahan, humihingi ng pahintulot na ipakilala ito. Si Ruben, na laging praktikal, ay nagsabi na may karapatan siyang muling buuin ang kanyang buhay, na hindi niya kailangan ang kanyang pagsang-ayon. Si Marco ay, ayon kay Patricia, isang freelance na salesman, masipag at tapat. Hindi nagtagal, nagpakasal ang dalawa sa isang simpleng seremonya. Tiniyak ni Patricia kay Ruben na walang magbabago na patuloy niyang aalagaan si Aling Gloria ng may parehong pagmamahal tulad ng dati. At nagpatuloy ang buhay. Patuloy na itinayo ni Ruben ang kanyang imperyo, naglalakbay sa Dubai, New York, London, nagsasara ng milyon-milyong kontrata, nagpapalawak ng negosyo. Ang mga tawag sa kanyang ina ay nanatiling madalang ngunit regular. Palagi niyang tinatanong kung may kailangan siya, kung maayos na dumarating ang pera, kung may nararamdaman siyang sakit. Palaging sinasabi ni Aling Gloria na hindi, na maayos ang lahat, na hindi niya kailangang mag-alala. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang boses na hindi matukoy ni Ruben. Isang banayad na pag-aatubili, isang mas mababang tono, halos isang bulong. Iniugnay niya ito sa edad, sa natural na kahinaan ng isang taong nabuhay na ng higit sa 8 dekada. Hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan na maaaring ito ay takot. Ang buhay ni Ruben sa Maynila ay abala. Ang kanyang apartment sa Ayala Avenue ay isang salamin ng kanyang tagumpay. 18 palapag, malawak na tanawin ng lungsod, minimalistang disenyo na gawa ng isang kilalang arkitekto, mga likhang sining sa mga dingding. Ngunit kaunting oras lamang ang ginugugol niya roon. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga, pumupunta sa gym, pagkatapos ay dumidiretso sa opisina sa Makati, kung saan siya nananatili hanggang gabi. Ang mga katapusan ng linggo ay nakalaan para sa mga business dinner, mga corporate event, ilang oras ng golf sa isang eksklusibong golf club sa Makati. Mayroon siyang isang pangkat ng mga mahuhusay na ehekutibo na nangangalaga sa pang-araw-araw na operasyon ng mga kumpanya, ngunit palaging tinitiyak ni Ruben na alam niya ang bawat mahalagang desisyon. Siya ay kontrolado, detalyado, perpeksyonista. Iginagalang siya ng kanyang mga empleyado, ngunit iilan lamang ang tunay na nakakalapit sa kanya. Pinapanatili ni Ruben ang lahat sa isang profesional na distansya, iniiwasan ang mga personal na pag-uusap, hindi hinihikayat ang pagiging malapit.
Si Maria, ang kanyang executive assistant sa loob ng halos 10 taon, ay isa sa iilan na nangahas na lampasan ang hadlang na iyon paminsan-minsan. Siya ay nasa 40 taong gulang, napakahusay at may kahangahangang intuwisyon para maunahan ang mga pangangailangan ng kanyang boss. Paminsan-minsan, sinasabi ni Maria na dapat magbakasyon si Ruben, mas madalas na bisitahin ang kanyang ina, bigyan ng pansin ang kanyang personal na buhay. Palagi siyang ngumingiti ng magalang at nag-iiba ng usapan. Isang Huwebes ng hapon, habang sinusuri ni Ruben ang proyekto ng isang bagong gusali sa kanlurang bahagi ng Maynila, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero na may area code ng Maynila. Karaniwan ay hindi niya sinasagot ang mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero, ngunit may isang bagay na nagudyok sa kanya na sagutin ito sa pagkakataong iyon. Marahil isang kutob, marahil ang pagkabagot lamang sa pagtingin sa mga architectural plan ng maraming oras. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng isang pagmamadali na nagpatuwid kay Ruben sa kanyang upuan. Isang matandang babae na nagpakilala bilang si Yvonne, kapitbahay ni Aling Gloria. Bahagyang pamilyar kay Ruben ang pangalang iyon, ilang beses nang nabanggit ng kanyang ina, ang isang mabait na kapitbahay na nakatira sa katabing bahay. Ang sinabi ni Yvonne sa mga sumunod na salita ay nagpayelo sa dugo ni Ruben. Mahina siyang magsalita, halos pabulong, na parabang takot siyang marinig. Sinabi niya na ilang buwan na siyang nakakapansin ng mga kakaibang bagay sa katabing bahay, na hindi na niya nakikita si Aling Gloria na nakaupo sa beranda tulad ng dati, na nakakarinig siya ng mga kakaibang ingay mula sa likod bahay, mga pigil na daing na tila mula sa isang taong nagdurusa, na si Patricia at ang kanyang asawa ay umaalis at bumabalik sa mga kakaibang oras. Laging may dalang mga puno ng supot habang ang bahay ay tila lalong napapabayaan. Ikinuwento ni Yvonne na sinubukan niyang kausapin si Patricia ng ilang beses, nagtatanong tungkol kay Aling Gloria, ngunit palaging nakakatanggap ng mga paligoy na sagot. Nagpapahinga po siya. Ayaw niya ng bisita. Hindi po maganda ang pakiramdam niya ngayon. Nag-iiba ang mga dahilan, ngunit pareho pa rin ang resulta. Hindi kailanman nagpapakita ang matanda. Ang huling patak, sabi ni Yvonne na may nanginginig na boses, ay nang malinaw niyang narinig noong nakaraang gabi ang tunog ng isang taong umiiyak. Isang mahinang iyak, desperado, na nagmumula sa likod bahay. Gising siya buong gabi, nag-iisip kung dapat ba siyang tumawag sa pulis o subukang makipag-ugnayan muna sa pamilya. Pinili niya ang pangalawang opsyon. Naramdaman ni Ruben na umiikot ang kanyang mundo. Ang una niyang reaksyon ay pagtanggi. Hindi maaaring totoo ito. Nagpapadala siya ng pera buwan-buwan, malalaking halaga. Si Patricia ay palaging napakamatulungin, napakadedikado. Paano maaaring may nangyayaring mali nang hindi niya nalalaman? Ngunit ang boses ni Yvonne ay hindi boses ng isang taong nag-iimbento ng kwento. Ito ay boses ng isang taong tunay na nag-aalala, natatakot pa nga. Nagpasalamat siya sa tawag, hiningi ang eksaktong address at nangakong pupunta kaagad doon. Ibinaba niya ang telepono at nanatiling nakaupo ng ilang minuto, sinusubukang iproseso ang kanyang narinig. Nag-o-overreact ba siya? Baka naman ang kapitbahay ay isang malungkot na tao lamang na nakakakita ng mga problema kung saan wala naman. Ngunit paano kung totoo? Paano kung ang kanyang ina ay nagdurusa habang siya ay nagsasara ng milyon-milyong kontrata sa kabilang panig ng lungsod? Kinansela ni Ruben ang lahat ng kanyang pulong sa araw na iyon, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Nagulat si Maria nang magmadali siyang umalis sa opisina, sinasabi lamang na mayroon siyang family emergency. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, isang itim na Mercedes na personal niyang minamaneho kapag hindi siya nasa mga formal na okasyon, at inilagay ang address sa GPS. Ang bahay ay nasa hilagang bahagi ng Maynila sa distrito ng Santa Ana. Alam ni Ruben ang address, syempre, dahil siya ang bumili ng bahay na yon para sa kanyang ina maraming taon na ang nakalipas. Ngunit mahigit 2 taon na siyang hindi personal na nakapunta roon. Palagi siyang gumagawa ng mga dahilan. Masyadong abala, may mga nakaschedule na biyahe, ayos lang si Aling Gloria ayon kay Patricia, kaya walang pagmamadali. Habang nagmamaneho sa masikip na mga kalsada ng Maynila, nararamdaman ni Ruben ang lumalaking pagkabalisa sa kanyang dibdib. Paano kung nagkulang siya? Paano kung sa kanyang pagkahumaling sa pagtatayo ng isang material na imperyo, napabayaan niya ang tanging taong tunay na mahalaga?
Ang mga salita ng kapitbahay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang martilyo. Mga daing, iyak, pag-iisa. Paano niya hindi napansin noon? Partikular na mabigat ang trapiko ng hapong iyon. Ang karaniwang aabutin ng 40 minuto ay halos 2 oras. Kinakabahan na tinatapik ni Ruben ang kanyang mga daliri sa manibela, palipat-lipat ng lane, bumubusina sa mas mababagal na driver. Nararamdaman ang pagkabagot at takot na lumalaki sa pantay na sukat. 3 beses siyang tumawag sa telepono ni Patricia, ngunit lahat ng tawag ay dumiretso sa voicemail. Sinubukan niya ang landline ng bahay, ngunit walang sumagot. Sa wakas, matapos ang tila isang kawalang hanggan, nakarating si Ruben sa distrito. Ang Santa Ana ay isang lumang lugar sa Maynila na may mga bungalow at 2-story house mula sa dekada 70 at 80, mga kalsadang may mga puno at mas mabagal na takbo kaysa sa financial center. Ang bahay na binili niya para sa kanyang ina ay nasa isang tahimik na kalye, isang simpleng gusali ngunit maayos ang pagkakagawa o iyon ang kanyang pinaniniwalaan. Nang iparada ni Ruben sa tapat ng gate, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang bahay na kilala niya na pininturahan ng mapusyaw na dilaw na may puting bintana at isang maayos na hardin ay tila iba na ngayon. Bakbak na ang pintura, ang hardin ay puno ng matataas na damo, ang kinakalawang na gate ay umuugong sa hangin. Mayroong isang pakiramdam ng pag-abandona na ramdam kahit mula sa labas. Dahan-dahang bumaba si Ruben sa sasakyan na para bang gumagalaw siya sa tubig. Ang bawat hakbang patungo sa gate ay tila nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Itinulak niya ang gate na bumigay na may metal na kalansing na nagpalipad sa mga ibon sa mga puno. Ang daanan ay may mga bitak na may mga damong tumutubo sa pagitan ng mga bato. Ang mga bintana sa harap ay may mga saradong kurtina na humahadlang sa anumang tanawin sa loob. Pinindot ni Ruben ang doorbell, ngunit walang tunog. Tila sira ito. Kumatok siya sa pinto, 3 malalakas na katok na umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Naghintay siya, wala. Kumatok siya muli, mas malakas ngayon, tinatawag ang pangalan ni Patricia. Nakarinig siya ng mga galaw sa loob, nagmamadaling mga yapak, mga pigil na bulungan. Bahagyang bumukas ang pinto na hawak ng isang security chain. Lumitaw si Patricia sa siwang at halos hindi siya nakilala ni Ruben. Ang babaeng naaalala niya na delikado at laging maayos manamit ay mukhang pabaya na ngayon. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang damit, may malalalim na eye bag sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang pinakapumukaw sa atensyon ni Ruben ay ang kanyang ekspresyon, isang halo ng pagkagulat at isang bagay na tila kasalanan. "Patricia?" sabi ni Ruben, mas matatag ang kanyang boses kaysa sa nararamdaman niya sa loob. "Kailangan kong makita ang nanay ko. Ngayon na." Nagatubili si Patricia. Umiiwas ang mga mata sa kanyang direktang tingin. Nagbulong siya ng isang bagay tungkol sa pagpapahinga ni Aling Gloria na hindi magandang oras na dapat sana ay nagpasabi siya na darating. Naramdaman ni Ruben na nagsisimulang kumulo ang kanyang galit. Hindi niya kailangang magpasabi para bisitahin ang sarili niyang ina. Hindi niya kailangan ng pahintulot para pumasok sa bahay na siya mismo ang nagbabayad. "Tanggalin mo ang kadenang yan at buksan mo ang pinto, Patricia," sabi niya. Mababa ang kanyang boses, ngunit puno ng isang autoridad na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Ngayon na, tila napagtanto ni Patricia na wala siyang magagawa. Sa nanginginig na mga daliri, inalis niya ang kadena at binuksan ang pinto. Pumasok si Ruben at ang nakita niya ay nagpagulat sa kanya. Ang sala na naaalala niya na simple ngunit malinis at maaliwalas ay nasa ganap na kaguluhan ngayon. May mga tambak ng damit na nakakalat sa sofa, mga kahon na nakasalansan sa mga sulok, isang malaki at modernong telebisyon na tiyak na wala roon dati. Ngunit sa paligid nito ay tila marumi at napabayaan ang lahat. Ang amoy na nagmumula sa bahay ay nakakabahala. Isang halo ng amag, panis na pagkain at isang bagay pa na hindi matukoy ni Ruben, ngunit nagpapasikmura sa kanya. Ang mga dingding na dati puti ay may mga mantsa na ngayon may mga bitak sa kisame at ang sahig na ceramic ay puno ng naipong dumi. "Nasaan ang nanay ko, Patricia?" tanong ni Ruben, tumitingin sa paligid. Naging aligaga si Patricia. Nasa likod siya, nagpapahinga. Hindi maganda ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Nagiging malilimutin, alam mo na. Hindi naniwala si Ruben sa kahit isang salita. Nagsimula siyang maglakad sa bahay, hindi pinapansin ang mahinang pagtutol ni Patricia. Dumaan siya sa kusina na mas malala pa ang kalagayan kaysa sa sala.
Umaapaw ang lababo sa maruruming pinggan, may mga tira-tirang pagkain sa mesa, malagkit ang sahig. Naramdaman ni Ruben na lumalaki ang kanyang pagduduwal. At doon niya narinig, isang mahinang tunog, halos hindi marinig, na nagmumula sa likod bahay. Isang daing. Hindi ito tunog ng isang taong natutulog o nagpapahinga. Ito ay tunog ng isang taong nagdurusa, isang taong humihingi ng tulong ng walang salita. Tumakbo si Ruben patungo sa tunog, tinawid ang makitid na pasilyo. Sumigaw si Patricia sa likuran niya, humihiling na tumigil. Siya na huwag siyang pumunta roon, ngunit hindi niya ito pinansin. Nakarating siya sa isang pinto na patungo sa bakuran at bigla niya itong binuksan. Ang bakuran ay kasing napabayaan ng iba pang bahagi ng bahay. Ang dating maliit na hardin ay tuyong lupa na lamang at nagkalat na basura. At sa likod mayroong isang bodega, isang maliit na gusali na bahagyang naaalala ni Ruben bilang isang dating imbakan ng mga kasangkapan at gamit sa hardin. Mayroong isang kandado sa pinto ng bodega, isang bagong kandado, makintab, na lubos na wala sa lugar sa gitna ng pangkalahatang pagkasira. Naramdaman ni Ruben ang isang kilabot na gumapang sa kanyang gulugod. Bakit may kandado doon? Ang tunog ay nagmumula sa loob ng bodegang iyon. Lumingon siya kay Patricia na huminto ilang metro sa likuran, maputla na parang multo. "Buksan mo to!" utos niya, itinuturo ang kandado. "Ruben," sinubukan niyang sabihin, pumipiyok ang boses. "Hindi mo naiintindihan, napakakulit niya, nagwawala siya. Sabi ng doktor, mas mabuti kung nasa tahimik siyang lugar." "Doktor? Anong doktor?" isip ni Ruben. Hindi siya kailanman nag-autorisa ng anumang konsultasyon kamakailan. Hindi kailanman nakatanggap ng anumang ulat. "Buksan mo na ngayon, Patricia, o sisirain ko ang pinto na to." Napagtanto ni Patricia na wala siyang pagpipilian. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang isang susi mula sa kanyang bulsa at lumapit. Binuksan niya ang kandado na bumagsak sa sahig na may metal na tunog. Hindi naghintay si Ruben. Itinulak niya ang pinto at mabigat itong bumukas. Ang amoy na lumabas mula sa loob ay nakakasuka. Isang masangsang na amoy ng ihi, amag, pagkabulok. Naramdaman ni Ruben na agad na namuo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa amoy at sa nakikita niya sa kanyang harapan. Ang bodega ay maliit, hindi hihigit sa 3 metro por 3 metro. Ang mga bintana ay tinakpan ng mga tablang ipinako na humahadlang sa pagpasok ng natural na liwanag. Mayroon lamang isang mahinang ilaw na nakasabit sa kisame na lumilikha ng mga nakakatakot na anino sa mga mansyadong dingding. Ang sahig ay malamig at basang semento. At doon nakasiksik sa isang sulok, sa isang manipis at maruming kutsyon, naroon si Aling Gloria. Hindi napigilan ni Ruben ang sigaw na kumawala sa kanyang lalamunan. Ang payat na payat at nanginginig na anyo na iyon ay hindi mukhang kanyang ina. Ang puting buhok niya ay gusot-gusot at marumi. Ang maputlang balat ay halos transparent na nakabalot sa kanyang mga nakausling buto. Ang mga mata niya ay malalim at walang buhay. Nakasuot siya ng punit at maruming damit pantulog at nakasiksik na para bang sinusubukang maglaho sa kanyang sarili. Nang humakbang si Ruben, marahas na umatras si Aling Gloria, isang matinis na tunog ng takot ang kumawala sa kanyang lalamunan. Itinaas niya ang kanyang mahihinang braso sa ibabaw ng kanyang mukha na para bang inaasahan na masasaktan at nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. "Inay," bulong ni Ruben, ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mukha. "Inay, ako po ito. Si Ruben. Ligtas ka?" Na ngayon, ngunit tila hindi siya nakilala ni Aling Gloria. Ang kanyang mga mata ay palingalinga, takot, nawawala. Nagbubulong siya ng mga hindi maintindihang salita, mga pira-pirasong pangungusap na walang saysay. Napansin ni Ruben na may isang balde sa sulok, kalahati ang laman na nagsisilbing pansamantalang banyo. May mga tira-tirang panis na pagkain sa isang basag na plastik na plato. Walang kumot, walang unan, wala kundi ang kakilakilabot na kutsyon na iyon. Dahan-dahang lumuhod si Ruben, sinusubukang hindi lalong takutin ang kanyang ina. Dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay nang may buong pag-iingat. "Inay," sabi niya muli, nanginginig ang boses, "aalisin kita rito. Hindi ka na magdurusa, pangako." Tumingin sa kanya si Aling Gloria ng matagal at may tila nag-click sa kanyang mga matang walang buhay. Isang kislap ng pagkilala, gumalaw ang kanyang mga bitak-bitak na labi, sinusubukang bumuo ng mga salita. "Ruben," bulong niya, napakahina na halos hindi niya marinig. "Ruben, anak ko."
At pagkatapos ay bumuhos ang kanyang tahimik na mga hikbi, ang kanyang marupok na katawan ay nanginginig sa lakas ng mga luha na sa wakas ay pinahintulutang bumagsak. Dahan-dahan siyang niyakap ni Ruben, nararamdaman kung gaano siya kagaan na parabang gawa siya sa hangin at buto. Hinawakan niya ito sa kanyang dibdib, nararamdaman ang mahina at hindi regular na tibok ng kanyang puso at tahimik na nanumpa na kung sino man ang gumawa nito ay magbabayad. Sa isang paraan o iba pa, magbabayad sila ng mahal. Ang mga sumunod na oras ay naganap na parang isang bangungot na hindi magisingan ni Ruben. Binuhat niya ang kanyang ina sa kanyang mga braso, ramdam ang bawat buto sa ilalim ng manipis na balat, bawat panginginig na dumadaloy sa katawan na dati malakas at masigla. Mas magaan pa si Aling Gloria kaysa sa isang bata at dinudurog nito ang puso ni Ruben sa mga paraan na hindi niya alam na posible. Sinubukan silang sundan ni Patricia, nagbubulong ng mga hindi magkakaugnay na paumanhin, mga paliwanag na walang katuturan. Hindi siya pinansin ni Ruben. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon sa pag-alis ng kanyang ina mula sa lugar na iyon ng katatakutan. Maingat niya itong inilagay sa likurang upuan ng sasakyan, tinanggal ang sariling Amerikana para takpan siya. Patuloy na nanginginig si Aling Gloria, nagbubulong ng mga salitang walang koneksyon, ang mga mata ay puno pa rin ng takot na dumudurog sa kaluluwa ni Ruben sa bawat segundo. Bago umalis, kinuha ni Ruben ang kanyang cellphone at nagsimulang kunan ng litrato ang lahat. Ang maruming bodega, ang maruming kutsyon, ang balde na nagsisilbing banyo, ang trangka sa labas, ang mga bintanang tinakpan. Kinuha rin niya ng video ang kalagayan ng bahay, ang naipong dumi, ang kaguluhan, at nirecord niya si Patricia habang sinusubukan nitong magpaliwanag ang kanyang nanginginig na boses na umaamin na oo, nasa bodega si Aling Gloria dahil napakakulit nito, dahil nagwawala ito. Dahil ang doktor, isang Dr. Silva, na walang nakakakilala, ay di umano'y nagrekomenda ng pag-iisa. Hindi nagsalita si Ruben habang nagre-record. Hinayaan lang niyang magsalita si Patricia, hukayin ang sarili nitong libingan sa bawat kaawa-awang dahilan na kanyang inaalok. Nang matapos, itinago niya ang cellphone at pumasok sa sasakyan. Hindi siya lumingon, ayaw na niyang makita ang bahay na yon, ayaw niyang alalahanin na sa loob ng maraming taon ay nagdusa ang kanyang ina roon habang naniniwala siyang ginagawa niya ang tama. Ang daan patungo sa Makati Medical Center ay tahimik. Nagmamaneho si Ruben gamit ang isang kamay, ang isa ay nakaunat sa likod, hawak ang malamig na kamay ng kanyang ina. Tumigil na sa pagbulong si Aling Gloria at ngayon ay nakatingin na lamang sa bintana na may mga matang walang buhay na parabang hindi niya maproseso na nasa labas na siya ng bodegang iyon, na parabang hindi siya naniniwala na totoo ito. Sa emergency room ng ospital, ang reaksyon ng mga doktor at nurse ay agarang pagkabigla. Isang matanda sa ganoong kalagayan ay hindi isang bagay na madalas nilang nakikita, lalo na mula sa isang pamilyang tila mayaman tulad ng kay Ruben. Malinaw at direkta siyang nagpaliwanag sa sitwasyon sa doktor na naka-duty, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Dr. Enrique Torres. Walang itinago si Ruben. Ikinuwento niya ang tungkol sa kapabayaan, sa kalagayan kung saan niya natagpuan ang kanyang ina sa mga buwan ng pag-iisa. Nagutos si Dr. Torres ng isang serye ng mga agarang pagsusuri. Dinala si Aling Gloria sa isang emergency room habang isang medical team ang kumilos sa paligid niya. Naiwan si Ruben sa labas, pabalik-balik sa malinis na pasilyo ng ospital, nanginginig ang mga kamay, nagsusuka ang tiyan. Tumawag siya kay Maria at hiniling na kansilahin ang lahat ng kanyang mga appointment sa susunod na linggo. Hindi siya nagbigay ng detalyadong paliwanag, sinabi lamang na ito ay isang malubhang family emergency. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang personal na abogado, si Ateo Augusto Ferrer, isang bihasang lalaki na nangangalaga sa mga legal na usapin ni Ruben sa loob ng mahigit 20 taon. Ipinaliwanag ni Ruben ang sitwasyon sa klinikal at objektibong detalye, ipinadala pa ang mga larawan at video na kanyang kinuha. Nanahimik si Augusto nang matagal matapos marinig ang lahat at nang sa wakas ay nagsalita, ang kanyang boses ay puno ng tunay na galit. Ruben, aasikasuhin natin ito, matatag niyang sinabi. Sisimulan ko kaagad ang mga proseso para makuha mo ang legal na pangangalaga kay Aling Gloria at tungkol sa isa pang issue,
Kakailanganin natin ang lahat ng ebidensyang iyan. Napakagrabe ng nasaksihan mo, makikipag-ugnayan ako sa mga kinauukulang autoridad. Nagpasalamat si Ruben at ibinaba ang telepono, umupo siya sa isa sa mga upuan sa pasilyo, ang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Paano niya pinayagan na mangyari iyon? Paano niya hindi napansin? Ang mga tawag sa telepono ay palaging napakaikli. Ang boses ng kanyang ina ay palaging napakahina. Bakit hindi siya naghinala? Bakit hindi niya ito mas madalas na binisita? Ang perang ipinapadala niya buwan-buwan ay napakalaki para magkaroon ng ganoong kalaking sobra. Saan ito ginagastos kung hindi sa pangangalaga kay Aling Gloria? Ang sagot ay halata at nakakasuka. Ginagamit ni Patricia at ng kanyang asawa ang perang iyon para sa kanilang sarili. Ang malaking telebisyon, ang mga supot na nabanggit ng kapitbahay, ang madalas na pag-alis. Nabubuhay sila sa kapinsalaan ng pagdurusa ng isang walang kalaban-laban na matanda. Nakaramdam si Ruben ng galit na napakatindi kaya't nagsara ang kanyang mga kamay sa mga kamao, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Matapos ang halos 3 oras na paghihintay, sa wakas ay lumabas si Dr. Enrique mula sa emergency room. Seryoso ang kanyang mukha, nag-aalala, hiniling niya kay Ruben na samahan siya sa kanyang opisina para mag-usap ng pribado. Nang nasa loob na may saradong pinto, hindi nag-atubili ang doktor. Ginoong Aguilar, napakalubha ng kalagayan ng inyong ina. Siya ay malubhang malnourished na nagpapahiwatig na hindi siya nakakatanggap ng sapat na pagkain sa loob ng maraming buwan. Siya ay dehydrated, may mga senyales ng iba't ibang impeksyon na hindi ginamot. Nakakita kami ng mga pressure sore na nagpapahiwatig na siya ay nakahiga sa mahabang panahon nang walang kinakailangang pangangalaga. Ngunit ang pinakaikinababahala ko ay ang kanyang psikolohikal na kalagayan. Lumingon si Ruben. Pakituloy po, nagpapakita siya ng malinaw na mga senyales ng matinding psychological trauma. Hypervigilance, labis na takot sa pisikal na paglapit, mga dissociative response. Nang sinubukan naming suriin siya, nagpanik siya, naniniwalang mapaparusahan siya. Ito ay katangian ng isang taong dumanas ng mga sitwasyon ng matinding stress sa mahabang panahon. Kakailanganin niya ng masinsinang psychiatric follow-up bukod sa mga pisikal na pangangalaga. Ipinikit ni Ruben ang kanyang mga mata, ramdam ang pag-init ng mga luha. Gagaling po ba siya, doktor? Sa pisikal, oo, na may tamang paggamot at oras, ngunit sa psikolohikal, Ruben, huminto si Dr. Enrique, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ang trauma na dinanas ng iyong ina ay mag-iiwan ng mga marka. Maaaring hindi na siya eksaktong maging parehong tao tulad ng dati. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit kailangan mong maging handa para sa isang mahaba at mahirap na proseso ng paggaling. Tumango si Ruben, hindi makapagsalita. Inilagay ni Dr. Enrique ang isang kamay sa kanyang balikat bilang tanda ng pakikiramay. Pananatilihin namin siyang naka-admit ng hindi bababa sa 1 linggo para patatagin ang kanyang pisikal na kalagayan at simulan ang psychological treatment. Maaari mo siyang bisitahin ngunit kailangan itong dahan-dahan. Labis pa rin siyang natatakot. Nang gabing iyon, umuwi si Ruben ngunit hindi makatulog. Nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang apartment, tinitingnan ang mga ilaw ng Maynila at nakumikislap sa dilim, pakiramdam niya siya ang pinakamasamang anak sa mundo. Nagtayo siya ng isang imperyo, nag-ipon ng kayamanan na tatagal ng maraming henerasyon, ngunit nabigo siya sa pinakasimple at pinakamahalagang bagay, ang protektahan ang kanyang minamahal. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong ulap ng mga legal at medikal na pamamaraan. Mabilis na kumilos si Augusto, naghain ng petisyon para sa emergency guardianship sa kinauukulang korte. Gamit ang mga ebidensyang ibinigay ni Ruben, mga larawan, video, mga medical na ulat mula sa ospital, halos agad na ipinagkaloob ng hukom ang pansamantalang guardianship. Si Ruben na ngayon ang legal na responsable para sa lahat ng pangangalaga at desisyon na may kinalaman sa kanyang ina. Kasabay nito, sinimulan ang isang investigasyon. Binisita ng mga social worker ang bahay sa Santa Ana. Idinokumento ang mga kahabag-habag na kondisyon, kinapanayam ang mga kapitbahay. Si Yvonne, ang kapitbahay na unang tumawag, ay nagbigay ng detalyadong testimonya tungkol sa mga buwan ng hinala at pag-aalala.
Nagsimula na ring magsalita ang iba pang mga kapitbahay, nag-uulat ng mga kakaibang bagay na kanilang nasaksihan, ngunit natatakot na makialam. Ang investigasyon ay nagsiwalat ng mas nakakabagabag na mga bagay. Ipinakita ng mga talaan sa bangko na si Patricia at Marco ay gumastos ng malalaking halaga sa mga online casino, mga biyahe sa dalampasigan, pagbili ng mga electronics at kahit isang bagong kotse na ngayon ay nakarehistro sa pangalan ni Marco. Halos walang anumang pera na ipinadala ni Ruben ang ginamit para sa pangangalaga kay Aling Gloria. Mas nakakagulat pa ang pagkatuklas ng isang life insurance policy sa pangalan ni Aling Gloria na kinuha 2 taon na ang nakalipas ni Patricia. Ang tanging benepisyaryo ay si Patricia mismo. Ang halaga ay 5 milyong piso. Nang tanungin tungkol dito ng mga investigador, sinabi ni Patricia na ito ay isang pag-iingat lamang na alam at inaprubahan ni Ruben na isang malaking kasinungalingan. Hindi kailanman nag-autorisa si Ruben ng anumang insurance. Ang sitwasyon ay nagsimulang magpinta ng isang madilim na larawan. Hindi lamang ito kapabayaan dahil sa katamaran o kawalan ng kahandaan. May mga pahiwatig na ang pagdurusa ni Aling Gloria ay sinadya, isang paraan upang mapabilis ang hindi maiiwasan para matanggap ni Patricia ang insurance. Ang pagkatuklas ay nagparamdam kay Ruben na parang masusuka siya. Ang babaeng iyon na kanyang pinagkatiwalaan na ikinasal sa kanyang anak ay nagplanong hayaang mamatay ang kanyang ina. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa legal na larangan, ginugol ni Ruben ang bawat hapon sa ospital, binibisita ang kanyang ina. Ang mga unang pagbisita ay masakit. Halos hindi tumutugon si Aling Gloria sa kanyang presensya, nananatiling nakasiksik sa kama ng ospital, ang mga mata ay nakatitig sa isang malayong punto. Ipinaliwanag ng mga doktor na normal lang iyon, na pinoproseso niya ang trauma, sinusubukang maunawaan na ligtas na siya ngayon. Ngunit matiyaga si Ruben. Dumarating siya araw-araw sa parehong oras, nagdadala ng mga sariwang bulaklak na inilalagay niya sa bedside table, kinakausap siya sa mahinang at kalmadong boses, nagkukwento tungkol sa kanyang araw, tungkol sa mga plano, sa hinaharap, tungkol sa kung paano siya malapit nang mapunta sa isang bago, maganda at komportabling bahay kung saan hindi na niya kailangang matakot. Sa ikalimang pagbisita, nangyari ang isang himala. Nakaupo si Ruben sa tabi ng kama, tinitingnan ang isang lumang photo album na dinala niya mula sa bahay. Ipinapakita sa kanyang ina ang mga larawan nung bata pa siya, nung bata pa si Andres, nung sila ay isang masayang pamilya. Bigla, iniunat ni Aling Gloria ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang isa sa mga larawan. Ito ay isang larawan ni Andres sa edad na 5 taon, nakangiti na may hawak na bola. Anak ko, bulong niya, ang unang kumpletong pangungusap na sinabi niya mula nang iligtas. Ang aking Andres, naramdaman ni Ruben na namuo ang luha. Opo, Nay, ang inyong Andres, mahal na mahal ka niya. Lumingon si Aling Gloria kay Ruben, talagang tinitingnan siya sa unang pagkakataon mula nang matagpuan niya ito. Tumutulo ang mga luha sa kanyang kulubot na mukha. Dumating ka, sabi niya, nanginginig ang boses. Sa wakas dumating ka para kunin ako. Hinawakan ni Ruben ang kanyang kamay, ramdam kung gaano ito kalamig at marupok. Patawad po, Nay, patawad po at natagalan ako, pero ligtas ka na ngayon, pangako hindi ko nahahayaang may manakit sa iyo. Mahinang tumango si Aling Gloria at ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi binitawan ang kamay ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam si Ruben ng isang maliit na pag-asa. Naroon pa rin siya. Ang malakas na babae na nagpalaki sa kanya, na nagsakripisyo ng lahat para sa kanyang mga anak, ay nasa isang lugar pa rin sa loob ng marupok na katawan na iyon. At gagawin niya ang lahat para ibalik siya. Samantala, sa labas ng ospital, isang bagyo ang nabubuo. Ang investigasyon kina Patricia at Marco ay nakakuha ng atensyon ng media nang malaman ng isang investigative journalist ang kaso sa pamamagitan ng mga kontak sa pulisya. Ang kwento ng isang matanda na pinananatili sa hindi makataong kondisyon habang ang tagapag-alaga ay naglilipat ng pera na nakalaan para sa kanyang pangangalaga ay ang uri ng ulat na nakakagulat at nakakagalit. Sa simula, nais ni Ruben na panatilihing pribado ang lahat, protektahan ang privacy ng kanyang ina at iwasan ang media circus. Ngunit kinumbinsi siya ni Augusto na gawin ang kabaligtaran. Ang pampublikong pagkakalantad ay maaring makatulong hindi lamang para matiyak na sina Patricia at Marco ay mananagot ng maayos sa kanilang ginawa, kundi para rin mailantad ang isang mas malaking problema,
ang nakababahalang bilang ng mga matatanda na dumaranas ng kapabayaan at pang-aabuso sa buong bansa. Ang ulat ay ipinalabas noong Lunes ng gabi sa isa sa mga pangunahing newscast sa bansa. Siyempre, ang mga pangalan ay itinago, ngunit ang mga detalye ay sapat na nakakagulat. Mga larawan ng bodega, mga testimonya ng mga kapitbahay, mga pahayag ng mga doktor tungkol sa kalagayan ng biktima. Ang reaksyon ay agaran at malawak. Sumabog ang social media sa galit, nagbigay ng mga pahayag ang mga politiko. Humingi ng hustisya ang mga institusyon na nagtatanggol sa karapatan ng mga matatanda. Si Patricia at Marco, na napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon, ay kumuha ng isang abogado at nagsimula ng isang kampanya ng pampublikong depensa. Nagbigay si Patricia ng isang umiiyak na panayam sa isang programa sa telebisyon, sinasabing pagod na siya, na ang pag-aalaga sa isang matanda na may mga problema sa pag-iisip ay napakahirap, na hindi niya kailanman sinadyang manakit, na biktima rin siya tulad ni Aling Gloria. Ipininta niya si Marco bilang ang tunay na kontrabida, sinasabing pinipilit siya nito na kinokontrol ang pananalapi, natakot siya rito. Ang pagganap ay sapat na nakakumbinsi para makuha ang simpatya ng ilang tao. Nahati ang mga komento sa social media. Ang ilan ay nagtanggol kay Patricia. Sinasabing ang mga tagapag-alaga ay napapagod at nangangailangan ng suporta. Ang iba ay mariing kinondena siya, itinuturo ang mga ebidensya ng paglilipat ng pera at ang kahina-hinalang life insurance. Pinanood ni Ruben ang panayam ni Patricia na may halo-halong galit at hindi paniniwala. Paano niya nagawang magkunwaring biktima matapos ang lahat ng kanyang ginawa? Ngunit pinakalma siya ni Augusto, ipinaliwanag na ito ay isang karaniwang estratehiya at hindi ito gagana sa harap ng mga konkretong ebidensya na mayroon sila. Sa katunayan ng formal na iniharap ang mga dokumento ng kaso, kabilang ang mga talaan sa bangko, mga testimonya ng mga kapitbahay, detalyadong medikal na ulat at ang sariling mga recording ni Ruben, nagsimulang gumuho ang salaysay ni Patricia. Sinubukan ng kanyang abogado na sabihin na ang mga kondisyon ay pinalaki sa mga larawan, na si Aling Gloria ay tumatanggap ng pangangalaga, ngunit wala sa mga ito ang napatunayan sa harap ng dokumentadong katotohanan. Isang hindi inaasahang pagbabago ang dumating ng isang tiyahin ni Patricia, isang ginang na nagngangalang Teresita na nakatira sa Batangas, ang nakipag-ugnayan sa abogado ni Ruben. Labis siyang nabigla sa ginawa ng kanyang pamangkin at nais tumulong. Isiniwalat ni Teresita na si Patricia ay palaging may problema sa pera, na dati nang nagkaroon ng mga utang, na ang kasal kay Marco ay masyadong mabilis at na naghihinala siya na may negatibong impluensya ito sa kanyang pamangkin. Mas mahalaga, may mga kopya si Teresita ng mga mensahe na ipinadala sa kanya ni Patricia ilang buwan na ang nakalipas. Nagrereklamo na si Aling Gloria ay napakakulit at na iniisip niyang ilagay ito sa isang home for the aged, ngunit hindi papayag si Ruben. Mayroon pa ngang isang nakakabahalang mensahe kung saan sinabi ni Patricia na kung natural na lumala ang kalagayan ni Aling Gloria, ito ay magiging isang ginhawa para sa lahat. Ang mga mensaheng ito ay naging susi sa pagbuwag sa depensa ni Patricia. Hindi ito isang pagod na tagapag-alaga na nagkamali dahil sa pagod. Ito ay isang taong sinasadyang pinabayaan ang isang matanda na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, naglilipat ng mga pondo na nakalaan para sa kanya at tila umaasa na ang sitwasyon ay malulutas sa pinakamasamang paraan. Habang umiinit ang legal na laban, nakatuon si Ruben sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang paggaling ng kanyang ina. Matapos ang 10 araw sa ospital, nakalabas na si Aling Gloria, ngunit may isang mahabang listahan ng mga kinakailangang pangangalaga. Hindi nagdalawang isip si Ruben. Kumuha siya ng mga pinakamahusay na profesional na magagamit. Isang pribadong nurse para sa araw, isang tagapag-alaga sa gabi, isang physical therapist, isang nutritionist, at higit sa lahat, isang psychologist na dalubhasa sa trauma. Nagpasya rin siyang dalhin ang kanyang ina para tumira sa kanya. Ang kanyang apartment sa Ayala Avenue ay mangangailangan ng mga pagbabago, ngunit walang problema. Kumuha si Ruben ng isang kumpanya ng renovation at sa loob ng ilang araw, isa sa mga silid ay ginawang isang espasyo na ganap na inangkop para sa mga pangangailangan ni Aling Gloria. Ang silid ay naging maganda at maaliwalas. Isang electric hospital bed, ngunit may malambot at magagandang kumot. Naayos na ilaw na may mga option para sa malambot at mainit na liwanag. Isang sound system na nagpapatugtog ng classical music na
Laging gusto ni Aling Gloria. Isang komportabling armchair malapit sa bintana kung saan makikita niya ang galaw ng lungsod at higit sa lahat walang mga trangka sa mga pinto. Tiniyak iyon ni Ruben. Kailangang malaman ng kanyang ina na maaari siyang umalis kahit kailan niya gusto na hindi na siya muling ikukulong. Ang araw na dinala niya ito sa bahay ay kapanapanabik at nakakakaba sa parehong oras. Kitang-kita na kinakabahan si Aling Gloria sa buong biyahe. Tumingin siya sa bintana na may takot na ekspresyon na para bang inaasahan na ibabalik siya sa kakilakilabot na lugar na iyon. Nang pumasok sila sa gusali at sumakay sa elevator, nagsimula siyang manginig muli. Hinawakan ni Ruben ang kanyang kamay sa buong biyahe, mahinang nagsasalita, tinitiyak na maayos ang lahat, napapunta siya sa kanyang bagong tahanan kung saan siya aalagaan at mamahalin. Nang buksan niya ang pinto ng apartment at dinala siya sa loob, nanatiling nakatayo si Aling Gloria sa pasukan, tumitingin sa paligid na may malalaking mata. Dinala siya ni Ruben sa silid na inihanda para sa kanya. Nang makita ni Aling Gloria ang maaliwalas na espasyo na iyon na may mga sariwang bulaklak sa isang florera, mga naka-frame na larawan sa dingding na nagpapakita ng mga masasayang sandali ng pamilya, ang malambot na liwanag na pumapasok sa bintana, nagsimula siyang umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng ginhawa, ng pasasalamat, nang sa wakas ay makapaniwala na tapos na ang bangungot. Sa akin ba to? Tanong niya na may nanginginig na boses, itinuturo ang kama. Pwede ba akong matulog diyan? Kinailangan ni Ruben na lunukin ang bukol sa kanyang lalamunan para makasagot. Lahat po yan sa inyo, Nay. Ito na po ang bahay ninyo ngayon. Pwede niyong gawin ang gusto ninyo kahit kailan niyo gusto. Hindi na po kayo kailangang matakot. Umupo si Aling Gloria sa gilid ng kama, hinahaplos ang malambot na kumot na parabang hindi siya makapaniwala na totoo ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na may ekspresyon na naghahalo ng napakaraming emosyon na naramdaman ni Ruben na sumikip ang kanyang dibdib. Salamat anak, bulong niya. Salamat at hindi mo ako sinukuan. Lumuhod si Ruben sa tabi niya, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi kailanman na hinding-hindi ko kayo susukuan at patawad po labis na labis sa hindi ko napansin noon. Pero pangako babawi ako, aalagaan ko kayo habang buhay. Hindi na kayo muling mag-iisa. At sa sandaling iyon, habang ang liwanag ng hapon ay pumapasok sa bintana at nagliliwanag sa pagod, ngunit sa wakas ay payapang mukha ng kanyang ina, naramdaman ni Ruben ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Naramdaman niya na nasa tamang lugar siya, ginagawa ang tamang bagay. Maaaring maghintay ang imperyo, maaaring i-reschedule ang mga pulong, maaaring pirmahan ng iba ang mga kontrata. Walang anumang bagay na mahalaga kung wala siya roon. Sa silid na yon, hawak ang kamay ng babaeng nagbigay buhay sa kanya at ngayon ay nangangailangan na ibalik niya ang kanyang dignidad. Ang mga unang linggo ni Aling Gloria sa bahay ay isang araw-araw na pag-aaral ng pasensya, pagmamahal at katatagan. Natuklasan ni Ruben na ang pag-aalaga sa isang taong dumanas ng matinding trauma ay hindi lamang isang bagay ng pagbibigay ng material na ginhawa. Kailangang muling buuin ang tiwala salita sa salita, kilos sa kilos, araw-araw. May mga magagandang araw at masasamang araw si Aling Gloria. Sa magagandang araw, nakakangiti siya, kumakain ng kaunti pa at nagkokomento pa sa mga balita na pinapanood niya sa telebisyon. Ngunit sa masasamang araw, nagigising siyang sumisigaw sa gitna ng gabi, naniniwalang bumalik siya sa bodega, nagtatago siya ng pagkain sa ilalim ng unan na parabang takot siyang ipagkait muli sa kanya ang pagkain. Umuurong siya kapag may lumalapit ng mabilis, nanlalaki ang mga mata sa takot. Ang psychologist, si Dr. Clarice Mendez, ay isang babae na nasa 50 taong gulang, may malambing na boses at walang katapusang pasensya. Ipinaliwanag niya kay Ruben na malalim ang trauma na dinanas ni Aling Gloria at ang paggaling ay hindi magiging tuwid. Magkakaroon ng mga pag-unlad at pag-atras, mga sandali ng pag-asa at mga sandali ng desperasyon. Ang mahalaga ay panatilihin ang pagiging pare-pareho, lumikha ng mga predictable na routine at iparamdam kay Aling Gloria na may kontrol siya sa sarili niyang buhay.
Sinunod ni Ruben ang bawat payo, nagtakda siya ng mga tiyak na oras para sa pagkain na laging inihahain sa silid ng kanyang ina hanggang sa maging komportable na siyang kumain sa sala. Kumuha siya kay Clara, isang 40 taong gulang na nurse, mabait at may karanasan na mabilis na nakuha ang tiwala ni Aling Gloria. May espesyal na paraan ng pagsasalita si Clara, laging nagpapaalam bago humawak, laging humihingi ng pahintulot, laging iginagalang ang mga limitasyon ng matanda. Unti-unti, napakabagal. Nagsimulang muling mamukadkad si Aling Gloria. Tumaas ang kanyang timbang, bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi at bumalik ang kislap sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang magkaroon ng interes sa maliliit na bagay, sa mga bulaklak na dinadala ni Ruben linggo-linggo, sa mga kwento ni Clara tungkol sa kanyang mga apo, sa musikang marahang tumutugtog sa silid. Isang buwan matapos manirahan kasama si Ruben, ginulat ni Aling Gloria ang lahat ng hilingin niyang maghapunan sa sala. Ito ay isang simpleng sandali ngunit napakahalaga. Maingat na inihanda ni Ruben ang mesa, inilagay ang pinakamagagandang kubyertos at nagsindi ng mga kandila. Nang lumabas si Aling Gloria sa silid na inaalalayan ni Clara at nakita ang mesa na inihanda ng may pagmamahal, muling tumulo ang kanyang mga luha. "Huwag po kayong umiyak," Nay, mahinang sabi ni Ruben, hinihila ang upuan para sa kanya. "Simula pa lang po ito, mula ngayon bawat araw ay magiging mas maganda kaysa sa nakaraan." At sa maraming aspeto, ganun nga. Nagsimulang maglakbay si Aling Gloria sa apartment, ginalugad ang ibang mga silid na sasanay sa bagong tahanan na iyon. Ginawa ni Ruben ang balkonahe na isang maliit na hardin na may mga paso ng bulaklak at mga halamang gamot dahil laging mahal ng kanyang ina ang mga halaman. Ginugol niya ang mga oras doon, inaalagaan ang mga bulaklak, mahinang kinakausap ang mga ito, nakakahanap ng kapayapaan sa maliit na piraso ng kalikasan sa gitna ng syudad. Ngunit habang umuunlad ang paggaling ni Aling Gloria sa loob ng proteksyon na bula na nilikha ni Ruben, ang mundo sa labas ay patuloy na magulo. Ang legal na laban-laban kina Patricia at Marco ay umiinit. Walang pagod na nagtrabaho si Augusto, bumubuo ng isang matibay na kaso. Ang mga ebidensya ay napakalaki. Paglilipat ng mga pondo, napatunayang kapabayaan, ang kahina-hinalang life insurance. Ang mga mensahe na nakuha sa pamamagitan ni Teresita. Si Patricia, na napagtanto na ang kanyang salaysay bilang isang pagod na tagapag-alaga ay gumuho, ay nagbago ng estratehiya. Nagsimulang atakihin ng kanyang abogado si Ruben na nagpapahiwatig na siya ay isang absent na anak na nagpabaya sa sarili niyang ina sa loob ng maraming taon at ngayon ay naghahanap ng isang scapegoat para sa sarili niyang kasalanan. Sa mga maingat na inayos na panayam, ipinahiwatig ni Patricia na hindi kailanman tunay na nagmalasakit si Ruben kay Aling Gloria, na lumitaw lamang siya ng huli na ang lahat. Ang mga akusasyon ay parang mga saksak sa puso ni Ruben. Alam niyang may katotohanan sa mga iyon. Talagang naging absent siya, talagang labis na nagtiwala, talagang nabigo sa pagprotekta sa kanyang ina. Ngunit ang paggamit sa mga pagkakamaling iyon bilang dahilan para sa ginawa ni Patricia ay kasuklam-suklam at hindi katanggap-tanggap. Ang sitwasyon ay nagkaroon ng bagong dimensyon ng isang malayong kamag-anak ni Patricia, isang negosyanteng nagngangalang Octavio Rivera, ang nagsimulang makialam sa kaso. Si Octavio ay may-ari ng isang chain ng mga supermarket sa probinsya at may malalaking koneksyon sa politika. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol ng pamilya. Sinasabing si Patricia ay hindi makatarungang inuusig at gagamitin niya ang lahat ng kanyang mapagkukunan para ipagtanggol siya. Nagsimulang mag-pressure si Octavio sa likod ng mga eksena, sinusubukang i-disqualify ang mga ebidensya na nagpapahiwatig na ang mga medikal na ulat ay pinalaki, na ang mga larawan ay minanipula. Nakuha pa niyang magbigay ng mga pahayag ang ilang lokal na politiko na kumukwestiyon sa proseso. Ang taktika ay malinaw, gawing isang malabong isyu sa politika at media ang dapat sanay isang malinaw na kaso ng hustisya. Si Ruben, na laging umiiwas sa spotlight at mas gustong lutasin ang mga problema ng tahimik sa likod ng mga corporate scene, ay natagpuan ang kanyang sarili na hinihila sa isang pampublikong arena na hindi niya gaanong kilala. Nagsimulang magpakita ang mga reporter sa pintuan ng kanyang gusali, sinusubukang makakuha ng mga pahayag. Ang kanyang pangalan, na dati nauugnay lamang sa tagumpay sa negosyo, ay lumalabas na ngayon sa mga headline tungkol sa isang kaso ng kapabayaan sa pamilya.
Ang pressure ay nagsimulang makaapekto sa iba pang aspeto ng buhay ni Ruben. Ang ilan sa kanyang mga pangunahing ehekutibo ay nagsimulang kumwestiyon sa kanyang dumaraming pagliban sa pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya. Ipinasa ni Ruben ang halos lahat sa kanyang koponan habang nakatuon sa pag-aalaga sa kanyang ina at sa legal na laban. Para sa isang lalaking laging kontrolado ang bawat detalye ng kanyang negosyo, ito ay isang radikal na pagbabago. Sa isang tensyonadong pulong sa Executive Board, si Carlos Mendoza, ang Chief Financial Officer at isa sa mga pinakamatagal na kasamahan ni Ruben, ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa direksyon ng kumpanya. Ruben, sa buong paggalang, kailangan mong magpasya kung nasaan ang iyong mga prioridad. Ang kumpanya ay nawawalan ng mga kontrata dahil hindi ka available para magsara ng mga deal. Kinakabahan ang mga investo. Ang iyong pagliban ay nagkakahalaga ng pera. Tumingin si Ruben sa paligid ng boardroom, nakikita ang mga nag-aalalang mukha, ang ilan ay tunay na nag-aalala para sa kanya, ang iba ay nag-aalala lamang sa kanilang sariling interes. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Ang aking mga prioridad, Carlos, ay nasa tamang lugar. Itinayo ko ang kumpanyang ito sa loob ng mga dekada, isinakripisyo ang lahat, kabilang ang aking pamilya. At para saan? Para mag-ipon ng pera? Para magkaroon ng mas maraming gusali na may pangalan ko? Halos mamatay ang aking ina dahil masyado akong abala sa pagtatayo ng isang imperyo. Kaya also ngayon ay nagbago na ang aking mga prioridad. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Si Carlos ang unang muling nagsalita, mas malumanay ang kanyang boses. Naiintindihan namin, Ruben, at hinahangaan namin ang iyong dedikasyon kay Aling Gloria. Ngunit kailangan mong makahanap ng balanse. Kailangan ka rin ng kumpanya. Alam ni Ruben na may katwiran si Carlos. Ngunit alam din niya na hindi niya kaya. Hindi niya magawang hatiin ang kanyang atensyon ngayon. Kailangan siya ng kanyang ina. Kaya gumawa siya ng isang desisyon na ikinagulat ng lahat sa silid. Pansamantala akong aalis sa pagiging executive president. Carlos, ikaw ang pansamantalang papalit, mananatili akong chairman of the board at magiging available para sa mga mahahalagang estratehikong desisyon, ngunit ang pang-araw-araw na pamamahala ay sa iyo. Sumabog ang silid sa mga protesta at tanong. Itinaas ni Ruben ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan. Hindi ito isang pabigla-biglang desisyon, ito ay kinakailangan. Nagtitiwala ako sa bawat isa sa inyo na panatilihing tumatakbo ang kumpanya. At kapag dumating ang tamang oras, babalik ako ng buo. Ngunit ngayon, kailangan kong makasama ang aking ina. Ang balita ng pansamantalang pag-alis ni Ruben ay kumalat sa media. Siyempre, agad na nagsimula ang mga espekulasyon. Iminungkahi ng ilang media outlet na ito ang simula ng pagtatapos ng kanyang imperyo. Ang iba ay nagsalita tungkol sa krisis sa kalusugan ng isip. Nagsimulang magbenta ng mga shares ang mga kinakabahang investor. Bumagsak ng malaki ang market value ng kanyang mga kumpanya sa loob ng ilang araw. Si Maria, ang kanyang tapat na assistant, ay sinubukang kontrolin ang pinsala, naglalabas ng mga opisyal na pahayag na naglilinaw na ito ay isang planadong pansamantalang pag-alis. Ngunit mahirap kontrolin ang pampublikong persepsyon. Si Ruben Aguilar, ang hindi matatalong negosyante, ay nagpapakita ng kahinaan at sa mundo ng negosyo, ang kahinaan ay dugo sa tubig para sa mga pating. Sa bahay, sinubukan ni Ruben na protektahan ang kanyang ina mula sa lahat ng kaguluhan. Hindi na nanonood ng balita si Aling Gloria, hindi na nagbabasa ng mga pahayagan. Gusto ni Ruben na mag-focus lamang siya sa kanyang paggaling nang walang karagdagang pressure na malaman ang sirko na naging buhay nila. Ngunit mas matalino ang kanyang ina kaysa sa inaakala niya. Isang hapon habang magkasama sila sa balkonahe na nag-aalaga ng mga halaman, huminto si Aling Gloria sa pagdidilig ng mga bulaklak at direktang tumingin sa kanyang anak. Isinasakripisyo mo ang lahat para sa akin, hindi ba? Mahinang tanong niya. Sinubukan ni Ruben na itanggi, ngunit itinaas ng kanyang ina ang kamay, pinipigilan siya. Huwag kang magsinungaling sa akin, anak, nakikita ko ang pagod sa iyong mga mata. Naririnig kita sa telepono sa gabi, inaasikaso ang mga problema. May mga ikinukwento sa akin si Clara kahit na sinasabi mo sa kanya na huwag. Bumuntong hininga si Ruben, umupo sa isa sa mga upuan sa balkonahe. Hindi po ito sakripisyo, Nay. Ito po ay paggawa ng tama. Ginugol ko ang mga dekada sa pagtatayo ng mga bagay na hindi tunay na mahalaga. Kayo po ay mahalaga, ang inyong paggaling ay mahalaga. Umupo si Aling Gloria sa tabi niya, ang kanyang mga kulubot na kamay ay hawak ang sa kanya. Ayokong mawala sa iyo ang lahat ng iyong itinayo dahil sa akin.
Iniwan ka ng iyong ama noong bata ka pa at nagpakamatay ako sa trabaho para bigyan kayo ni Andres ng mas magandang buhay. Tinupad mo ang lahat ng pangarap ko para sa inyo. Huwag mong itapon iyan. Naramdaman ni Ruben na uminit ang kanyang mga mata. Ngunit ano pong halaga ng pagkakaroon ng lahat kung mawawala kayo sa akin? Ano pong halaga ng pagiging matagumpay kung nabigo akong protektahan ang aking minamahal? Wala na po si Andres. Hindi ko na kayo hahayaang mawala rin. Hinaplos ni Aling Gloria ang mukha ng kanyang anak, isang kilos ng ina na matagal na niyang hindi natanggap. Hindi ako mawawala sa iyo, nandito ako, buhay ako, gumagaling ako, ngunit kailangan mo ring mabuhay. Hindi ka maaaring magkulong dito, kasama ko. Mabubuhay po ako, pangako ni Ruben. Ngunit sa aking mga tuntunin ngayon, hindi na bilang isang alipin ng mga pulong at kontrata. Makakahanap ako ng balanse. Ngunit kayo po ang una, Nay, palagi, habang nagaganap ang personal na pag-uusap na ito sa kabilang panig ng lungsod, may mga pangyayaring nagaganap na muling magbabago sa takbo ng lahat. Nakahanap ng isang teknikal na butas sa proseso ang abogado ni Patricia. Ikinatwiran niya na si Aling Gloria dahil sa kanyang komprometidong estado ng pag-iisip ay hindi maaaring ituring na isang mapagkakatiwalaang saksi. Kung wala ang kanyang direktang testimonya, malaking bahagi ng kaso ay nakasalalay sa mga circumstantial evidence at testimonya ng mga third party. Ang hukom, isang bihasang ngunit maingat na lalaki na nagangangalang Judge Renato Cruz, ay nagpasya na kailangan niyang personal na pakinggan si Aling Gloria. Nag-utos siya na magsagawa ng isang pagdinig, ngunit isinasaalang-alang ang marupok na kalagayan ng matanda. Pinayagan niya na mangyari ito sa mismong ospital kung saan siya unang na-admit sa isang espesyal na inihandang silid na may presensya lamang ng mga mahahalagang tao. Nang ipaalam ni Augusto kay Ruben ang tungkol sa pagdinig, natakot siya. Halos nagsisimula pa lamang gumaling ang kanyang ina. Ang pilitin siyang muling buhayin ang trauma na magsalita tungkol sa kanyang dinanas sa harap ng mga estranghero ay maaaring sirain ang lahat ng pag-unlad na kanyang nagawa. Nagmakaawa siya na magkaroon ng ibang paraan, ngunit malinaw si Augusto, iyon o maaaring madismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng konklusibong ebidensya. Kinailangan ni Ruben na kausapin si Aling Gloria at ipaliwanag ang sitwasyon. Inaasahan niyang tatanggi ito na magpapanik na hindi niya kayang harapin iyon. Ngunit sa kanyang pagkagulat, matapos ang ilang minuto ng tahimik na pag-iisip, tumango siya. Kailangan kong gawin ito, anak, hindi para sa akin, kundi para sa ibang mga tao na maaaring dumaranas ng dinanas ko. Kung hindi ako magsasalita, makakalaya siya at maaaring gawin ito sa iba. Ang tapang ng kanyang ina ay nag-iwan kay Ruben na walang masabi. Ang maliit at traumatized na babaeng iyon ay handang harapin ang kanyang mga demonyo para magkaroon ng hustisya. Hindi niya kailanman hinangaan ito ng higit pa kaysa sa sandaling iyon. Ang pagdinig ay itinakda para sa 1 linggo pagkatapos. Sa panahong iyon, masinsinang nagtrabaho si Dr. Clarice kasama si Aling Gloria. Inihahanda siya sa emosyonal na paraan para sa darating. Itinuro niya ang mga diskarte sa paghinga, mga paraan upang manatiling nakasentro kung magsisimula siyang magpanik. Mga estratehiya para harapin ang mga traumatic na alaala kapag lumitaw ang mga ito. Si Clara, ang nurse, ay isang mahalagang suporta rin. Naroroon siya sa buong pagdinig sa tabi ni Aling Gloria, handang mamagitan kung kinakailangan. Naroroon din si Ruben, siyempre, hindi niya kailanman hahayaang harapin ng kanyang ina iyon ng mag-isa. Sa umaga ng pagdinig, maagang gumising si Ruben. Natagpuan niya si Aling Gloria na gising na rin, nakaupo sa balkonahe, tinitingnan ang pagsikat ng araw sa Maynila. Umupo siya sa tabi niya ng tahimik, pinapanatili lamang ang kanyang presensya. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya ng hindi inaalis ang kanyang mga mata sa abot tanaw. Alam mo ba kung ano ang iniisip ko sa lahat ng mga araw na iyon sa kakilakilabot na lugar na iyon? Iniisip ko na walang nagmamalasakit, napabigat ako isang abala na mas madali para sa lahat kung mawawala na lang ako at halos naniwala ako roon. Naramdaman ni Ruben na sumikip ang kanyang lalamunan. Nay, lumingon siya para tingnan siya, ang kanyang malinaw na mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng bukang liwayway. Ngunit pagkatapos ay dumating ka at ipinakita mo sa akin na mali ako, na minamahal ako, na may halaga ang aking buhay. Kaya ngayon kapag pumasok ako sa silid na yon at ikwento kung ano ang nangyari, hindi ko lang ito gagawin para sa hustisya. Patutunayan ko sa aking sarili na malakas ako, na nakaligtas ako, na may halaga ako,
Niyakap siya ni Ruben at hinayaan niyang yakapin siya nang hindi umurong, nang hindi nanginginig. Ito ay isa pang milestone sa kanyang paggaling, ang kakayahang tanggapin ang pisikal na paglapit ng walang takot. Kayo po ang pinakamalakas na taong kilala ko, bulong niya. At sasamahan ko kayo sa bawat hakbang. Ang biyahe patungo sa ospital ay tahimik. Si Clara ay nasa likurang upuan kasama si Aling Gloria, hawak ang kanyang kamay. Sinalubong sila ni Augusto sa pasukan kasama si Dr. Clarice, si Judge Cruz na nagpapakita ng konsiderasyon sa kalagayan ni Aling Gloria ay sumang-ayon na gawing impormal hanggat maaari ang pagdinig. Walang toga, walang mataas na pulpito, isang pag-uusap lamang sa isang komportabling silid. Nang pumasok sila sa inihandang silid sa ospital, nakita ni Ruben si Patricia sa unang pagkakataon mula noong araw ng pagliligtas. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado, kitang-kita na kinakabahan. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas ng tingin si Patricia. Wala si Marco. Tila nagpasya ang abogado na ang kanyang presensya ay maaaring makasama. Si Aling Gloria, gayunpaman, ay direktang tumingin kay Patricia at sa tingin na iyon ay walang takot. Mayroong isang bagay na nakilala ni Ruben bilang purong lakas. Ang kanyang ina ay hindi na ang takot na biktima na nakasiksik sa isang bodega. Siya ay isang survivor na handang ikuwento ang kanyang istorya. Si Judge Cruz, isang lalaki na nasa 60 taong gulang na may kulay abong buhok at mabait na tingin, ay binuksan ang pagdinig sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na hindi ito isang formal na paglilitis, kundi isang pagkakataon para kay Aling Gloria na ibahagi ang kanyang karanasan kung at paano niya nais. Nilinaw niya na maaari siyang huminto anumang oras, na hindi siya pipilitin na naroroon siya ng kusa. Tumango si Aling Gloria, ang mga kamay ay magkakaugnay sa kanyang kandungan. Umupo si Clara sa tabi niya at si Ruben ay nasa likuran, sapat na malapit para malaman ng kanyang ina na naroroon siya. Nagtanong ang hukom ng ilang simpleng paunang tanong. Ang kanyang buong pangalan, edad, gaano katagal na siyang nakatira kay Patricia. Ang mga sagot ay mahina ngunit matatag at pagkatapos ay tinanong ng hukom ang mahalagang tanong, maaari niyo po bang ilarawan kung paano ang inyong mga araw sa bahay ni Ginang Patricia? Ipinikit ni Aling Gloria ang kanyang mga mata sandali, huminga ng malalim tulad ng itinuro ni Dr. Clarice. Nang muli niyang imulat ang mga ito at nagsimulang magsalita, mahina ang kanyang boses ngunit malinaw ang bawat salita. At habang ikinukwento niya ang kanyang istorya, bawat tao sa silid na iyon ay dinala sa impyernong kanyang pinagdaanan. Ang unti-unting pag-iisa, ang mga pagkain na unti-unting kumakaunti, ang mga araw na nag-iisa siyang hindi alam kung may darating, at sa wakas, ang bodega. Ang madilim at malamig na lugar kung saan siya kinalimutan, kung saan bawat araw ay tila tumatagal ng isang kawalang hanggan, kung saan nawalan siya ng pag-asa na may darating pa para kunin siya. Nang matapos siya, may mga luha sa mga mata ng lahat sa silid. Maging ang abogado ni Patricia ay tila naapektuhan. Nakayuko si Patricia tumatangging tumingin kay Aling Gloria. Nagpasalamat ang hukom na may emosyonal na boses sa kanyang tapang sa pagbabahagi ng isang bagay na napakasakit. Ngunit hindi pa tapos si Aling Gloria. Direktang tumingin siya kay Patricia at sinabi ang isang bagay na hindi inaasahan ng sino man. Pinapatawad kita, Patricia, hindi para sa ginawa mo kundi para sa aking sarili dahil ang pagdadala ng galit ay mas makakasakit lamang sa akin. Ngunit sana maintindihan mo ang iyong ginawa at hindi mo na ito gagawin sa iba. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Sa wakas ay tumingala si Patricia, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit wala siyang sinabi. Walang anumang masasabi niya. Ang dignidad at lakas ni Aling Gloria ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang legal na depensa. Ang mga buwan na sumunod sa pagdinig ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa buhay ni Ruben at Aling Gloria. Ang testimonya ng matanda ay nagkaroon ng mapaminsalang epekto sa kaso ni Patricia. Si Judge Cruz, na malinaw na naantig sa testimonya, ay gumawa ng mabilis at matatag na mga desisyon. Ang guardianship ni Ruben sa kanyang ina ay permanenteng kinumpirma. Ipinagbawal si Patricia na makipag-ugnayan kay Aling Gloria at kinailangang sagutin ng formal ang mga nagawang irregularidad. Isiniwalat ng mga investigasyon kung gaano kalalim ang network ng manipulasyon. Si Marco, na sinubukang manatili sa anino, ay natukoy bilang pangunahing utak ng iskema ng paglilipat ng mga pondo.
Natuklasan na mayroon siyang kasaysayan ng pagkakasangkot sa mga kahina-hinalang sitwasyon, laging gumagamit ng ibang tao bilang front. Si Patricia, na sa simula'y ipininta ng sarili niyang abogado bilang biktima ng kanyang asawa, ay nakitang gumuho ang kanyang depensa ng malinaw na aktibo, siyang lumahok sa lahat. Ang life insurance sa pangalan ni Aling Gloria ay agad na kinansela at sinimulan ng insurance company ang sarili nitong investigasyon sa posibleng pandaraya. Ang mga halagang nailipat sa loob ng mga taon ay kinakalkula. Lumampas ito sa 3 milyong piso. Hindi kailangan ni Ruben ang perang iyon, ngunit iginiit niya na ibalik ito bilang bahagi ng proseso ng hustisya. Si Octavio Rivera, ang maimpluwensyang kamag-anak na sinubukang protektahan si Patricia gamit ang mga koneksyon sa politika, ay tahimik na lumayo ng mapagtanto niyang talo na ang kaso at ang patuloy na pag-uugnay dito ay makakasira lamang sa kanyang sariling reputasyon. Ang mga pagtatangkang i-disqualify ang mga ebidensya at manipulahin ang opinyon ng publiko ay nabigo sa harap ng lakas ng testimonya ni Aling Gloria at ng napakaraming dokumentadong ebidensya. Sa bahay, ang buhay ay nagsimulang makahanap ng bagong ritmo. Patuloy na nagte-therapy si Aling Gloria kay Dr. Clarice na may patuloy na pagunlad. Ang mga bangungot ay dumarating pa rin paminsan-minsan, ngunit mas madalang at hindi gaanong matindi. Tumaas ang kanyang timbang ng halos 8 kilo mula nang siya ay iligtas, bumalik ang sigla sa kanyang mukha at bumalik ang kislap sa kanyang mga mata. Isang partikular na nakakaantig na pagbabago ay ang kanyang relasyon sa pagkain. Sa simula, hindi makakakain si Aling Gloria nang walang pagkabalisa, laging takot na kunin ang kanyang plato na baka iyon na ang huling pagkain. Nagtatago siya ng mga piraso ng tinapay sa silid, nagtatago ng mga prutas sa mga drawer, matiyagang nagtrabaho sina Clara at Ruben para baligtarin ito, tinitiyak na alam niya na laging may magagamit na pagkain na hindi na siya muling magugutom. Unti-unti, nagsimulang muling matuklasan ni Aling Gloria ang kasiyahan sa pagkain. Natuklasan ni Ruben na mahilig ang kanyang ina sa mga cake, lalo na ang cornmeal cake na dati niyang ginagawa noong bata pa ang kanyang mga anak. Kaya kumuha siya ng isang pastry chef para turuan si Aling Gloria na gumawa muli ng mga cake bilang isang uri ng occupational therapy. Ang kusina ng apartment na dati halos hindi ginagamit dahil laging kumakain sa labas o nag-o-order si Ruben ay naging isang espasyo ng paglikha at kagalakan. Tuwing Sabado ng umaga, maagang gumigising si Aling Gloria, isinusuot ang kanyang paboritong apron, isang regalo mula kay Ruben na may burdang mga bulaklak at nagsisimulang ihanda ang kanyang mga nilikha. Napupuno ang apartment ng kahangahangang amoy ng cake na niluluto at natutunan ni Ruben na pahalagahan ang mga simpleng sandaling iyon ng higit pa sa anumang pulong sa negosyo. Ang balkonahe ay nanatiling paboritong lugar ni Aling Gloria. Pinalawak niya ang kanyang maliit na hardin, ngayon ay may mga cherry tomato, basil, rosemary at kahit mga sili. Kinakausap niya ang mga halaman na parang mga kaibigan, nagkukwento tungkol noong bata pa siya, noong pinalalaki niya ang kanyang mga anak. Minsan ay umuupo si Ruben doon at nakikinig lamang, natututo tungkol sa isang ina na hindi niya tunay na nakilala, abala sa sarili niyang buhay at ambisyon. Ngunit hindi lahat ay kapayapaan at tahimik na paggaling. Hinarap ni Ruben ang sarili niyang mga laban. Ang corporate world na itinayo niya sa loob ng mga dekada ay nasa kaguluhan. Ang kanyang pag-alis sa pagiging executive president, bagamat pansamantala, ay nagdulot ng mas malalaking alon kaysa sa kanyang inaasahan. Si Carlos Mendoza, bagamat mahusay, ay walang parehong estratehikong pananaw ni Ruben at ang ilang mga questionableng desisyon ay nagsimulang makaapekto sa mga resulta. Bukod pa rito, nagpatuloy ang mga tsismis at espekulasyon. Sinasamantala ng mga kakumpetensya ang sitwasyon para subukang magnakaw ng mga kliyente, pinipilit ng mga kinakabahang investor na magkaroon ng mga definisyon tungkol sa hinaharap ng pamumuno. Ang ilang mahahalagang ehekutibo ay nagsimulang makatanggap ng mga alok mula sa mga karibal na kumpanya. Ang imperyo na inabot ng mga dekada para itayo ni Ruben ay nagpakita ng mga senyales ng kahinaan. Si Maria, na laging tapat, ay pumupunta sa apartment 2 beses sa isang linggo para i-update si Ruben sa mga pinaka-urgenteng usapin. Nagdadala siya ng mga tambak ng dokumento para pirmahan, mga ulat para suriin, mga desisyon na siya lamang ang makakagawa. Inaasikaso ni Ruben ang lahat, ngunit ang kanyang isip at puso ay hindi naganap na naroroon.
Sinasagot niya ang mga tawag sa negosyo habang nakatingin sa bintana sa balkonahe kung saan inaalagaan ni Aling Gloria ang kanyang mga halaman at nagtatanong sa sarili kung ano ba talaga ang kahulugan ng tagumpay. Isang hapon sa isa sa mga pagbisita ni Maria, lumitaw si Aling Gloria sa sala na may dalang isang tray na may bagong lutong orange cake at sariwang kape. Nahihiyang ngumiti siya kay Maria, medyo hindi pa komportable sa mga estranghero ngunit malinaw na nagsisikap. "Akala ko gusto niyo ng merienda," mahinang sabi niya. Si Maria, na alam ang buong kwento, ay kitang-kita na naantig. "Aling Gloria, gustong-gusto ko po at masasabi ko po bang mas naging maaliwalas ang apartment na ito mula nang dumating kayo?" Bahagyang namula si Aling Gloria sa papuri, nagsilbi ng cake at kape at pagkatapos ay tahimik na bumalik sa balkonahe. Nang umalis siya, tumingin si Maria kay Ruben na may ekspresyon na naghahalo ng paghanga at pag-aalala. "Mas mabuti na po siya. Ginawa niyo po ang tama, Ruben." Tumango siya, ngunit napansin ni Maria ang tensyon sa kanyang mga balikat. "Pero nadudurog ka sa proseso, hindi ba?" mahinang sabi niya. "Sa pagitan ng pag-aalaga sa kanya at pagsubok na iligtas ang kumpanya, nauubos ka." Bumuntong hininga si Ruben, kinusot ang mukha ay gamit ang mga kamay. "Hindi ko na alam ang gagawin, Maria. Kailangan ako ng kumpanya, pero kailangan din ako ng nanay ko. At sa tuwing iniisip kong bumalik ng buo, na bumalik sa nakakabaliw na buhay ng mga biyahe at walang katapusang pulong, tinitingnan ko siya at hindi ko kaya. Hindi ko siya maaaring pabayaan muli." Nag-isip si Maria sandali bago sumagot. "Paano kung hindi ito isang bagay ng pagpili sa isa o sa isa pa? Paano kung maaari mong muling tukuyin kung paano gumagana ang kumpanya? Palagi kang sentralisado, Ruben. Palaging gustong kontrolin ang bawat detalye. Ngunit mayroon kang isang mahusay na koponan. Paano kung mas magtiwala ka sa kanila? Paano kung i-restructure mo para hindi masyadong nakadepende sa iyong pisikal na presensya araw-araw?" Ang ideya ay nagtanim ng isang binhi sa isipan ni Ruben. Sa mga sumunod na araw, malalim siyang nag-isip tungkol sa hinaharap. Matagal siyang nakipag-usap kay Aling Gloria na nakakagulat na may malinaw na mga opinyon sa paksa. "Anak," sabi niya isang gabi habang naghahapunan sila, "nagtayo ka ng isang bagay na mahalaga. Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa daan-daang tao na nagtatrabaho para sa iyo na umaasa sa mga trabahong iyon. Hindi mo maaaring basta na lang itapon iyon, ngunit hindi ka rin maaaring bumalik sa pagiging lalaking iyon na masyadong abala sa trabaho na nakakalimutan ng mabuhay." Alam ni Ruben na tama siya, kaya nagsimula siyang magtrabaho sa isang plano. Nakipag-usap siya sa mga consultant sa pamamahala ng negosyo, pinag-aralan ang mga modelo ng corporate governance, sinuri ang mga kumpanya na nagagawang gumana ng walang palagi ang presensya ng kanilang mga tagapagtatag at dahan-dahan isang bagong modelo ang nagsimulang mabuo. Nagpatawag siya ng isang pambihirang pulong ng executive board. Lahat ay dumalo, sabik sa mga balita tungkol sa kanyang pagbabalik. Iniharap ni Ruben ang kanyang panukala, isang kumpletong restructuring ng pamamahala ng kumpanya. Mananatili siyang chairman of the board at pangunahing shareholder, ngunit ang pang-araw-araw na pamamahala ay gagawing propesyonal ng tuluyan. Kukumpirmahin si Carlos bilang permanenteng CEO, ngunit may isang pinalakas na executive team at mas malaking autonomiya sa pagpapasya. Nagpanukala rin si Ruben ng isang bagay na radikal, gawing isang non-profit foundation ang bahagi ng kumpanya na nakatuon sa paglaban sa kapabayaan sa mga matatanda. Ang ideya ay lumitaw sa mga mahabang pag-uusap kay Aling Gloria at kay Dr. Clarice. Ang Pilipinas ay may milyon-milyong matatanda sa mga sitwasyong mahina, marami ang nagdurusa ng tahimik, walang sino mang magtatanggol sa kanila. Gusto ni Ruben na gamitin ang kanyang mga mapagkukunan at impluensya para baguhin iyon. Ang panukala ay tinanggap na may halo-halong reaksyon. Ang ilang mga ehekutibo ay masigasig na sumuporta, nakikita hindi lamang ang halaga sa lipunan, kundi pati na rin ang potensyal na mapabuti ang pampublikong imahe ng kumpanya. Ang iba ay may pag-aalinlangan, nag-aalala sa gastos at posibleng paggambala sa mga pangunahing negosyo. Ngunit nilinaw ni Ruben na hindi ito isang mungkahi, ito ang landas na kanyang pinili. Ang foundation ay pinangalan ng Andres Gloria Foundation bilang parangal sa anak na pumanaw at sa ina na nakaligtas. Personal na namuhunan si Ruben ng 20 milyong piso bilang paunang puhunan. Ang misyon ay may maraming aspeto, lumikha ng mga sentro
ng denunsya at suporta para sa mga matatanda na nasa panganib, sanayin ang mga profesional na tagapag-alaga sa etikal na mga kasanayan, mag-alok ng libreng legal na suporta para sa mga pamilya sa mga sitwasyon ng kapabayaan at magsagawa ng political advocacy para sa mas matibay na mga batas na nagpoprotekta sa mga matatanda. Si Aling Gloria, nang malaman ang pangalan ng foundation, ay umiyak ng husto. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kagalakan at pagmamalaki. Ang kanyang pagdurusa, gaano man kasama, ay magkakaroon na ngayon ng mas malaking layunin. Makakatulong ito na maiwasan ang iba na dumanas ng kanyang dinanas. Ang balita ng pagtatatag ng institute ay nagkaroon ng pambansang epekto. Ang media, na dati nag-iispekula tungkol sa krisis ni Ruben, ay ipininta na siya ngayon bilang isang negosyante na ginawang aksyong panlipunan ang personal na trahedya. Araw-araw dumarating ang mga imbitasyon para sa mga panayam. Tinanggihan ni Ruben ang karamihan ngunit tinanggap na lumahok sa isang programa sa telebisyon na nakatuon sa mga isyong panlipunan kung saan maaari siyang magsalita ng hayagan tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa mga matatanda. Sa panayam na ipinalabas noong Linggo ng gabi at nakakakuha ng kahangahangang audience, naging transparent si Ruben sa paraang hindi pa niya nagawa. Nagsalita siya tungkol sa kanyang pagkukulang sa pagprotekta sa kanyang ina, tungkol sa kasalanan na kanyang dinadala, tungkol sa kung paano niya halos nawala ang tunay na mahalaga sa paghahanap ng material na tagumpay. At nagsalita siya tungkol sa lakas ni Aling Gloria, ang kanyang kakayahang magpatawad, ang kanyang hindi kapanipaniwalang katatagan. Nais ng produksyon ng programa na lumahok si Aling Gloria sa panayam, ngunit matatag na tumanggi si Ruben. Sobra na ang pagkakalantad na dinanas ng kanyang ina. Karapat dapat siyang magkaroon ng kapayapaan at privacy. Gayunpaman, iginiit ni Aling Gloria. Gusto niyang magsalita, gusto niyang marinig ang kanyang boses na malaman ng ibang mga biktima na hindi sila nag-iisa. Kaya, sa isang desisyon na nag-iwan kay Ruben na parehong ipinagmamalaki at nag-aalala, pumayag si Aling Gloria na magbigay ng isang maikling testimonya. Lumitaw siya sa screen sa loob lamang ng 5 minuto, ngunit ang mga minutong iyon ay makapangyarihan. Sa matatag na boses, ikinuwento niya sa pangkalahatan ang kanyang karanasan nang hindi pumapasok sa mga graphic na detalye, ngunit nililinaw ang pagdurusa na kanyang dinanas. At nagtapos siya sa isang direktang mensahe. Kung ikaw ay isang matanda at nagdurusa, alamin na may mga taong nagmamalasakit, na may mga lugar na hihingan ng tulong. At kung may kilala kang isang matanda na nasa panganib, huwag manahimik. Ang iyong katahimikan ay maaaring magdulot ng isang buhay. Ang epekto ay napakalaki. Sa mga sumunod na araw, matapos ang pagpapalabas ng programa, nakatanggap ang Andres Gloria Foundation ng daan-daang denunsya at mga hiling ng tulong. Ang koponan na maliit pa ay mabilis na pinalaki para harapin ang demand. Nagsimulang lumitaw ang mga nakakagulat na kwento na nagpapatunay na ang problema ay mas malaki kaysa sa inaamin ng lipunan. Natagpuan ni Ruben ang kanyang sarili na namumuno sa isang kilusan na lumampas sa kanyang orihinal na negosyo. Nag-organisa siya ng mga komperensya, hinikayat ang iba pang mga negosyante na mag-ambag na kipagtulungan sa mga mambabatas para magpanukala ng mga pagbabago sa mga batas na nagpoprotekta sa mga matatanda. Ito ay isang ibang uri ng imperyo na kanyang itinatayo ngayon, isang imperyo ng habag at pagbabago sa lipunan. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa labas, ang buhay sa bahay ni Ruben at Aling Gloria ay nagpatuloy sa sarili nitong ebolusyon. Hindi na niya kailangan ng full-time na nurse. Regular pa ring bumibisita si Clara ngunit mas bilang isang kaibigan kaysa isang profesional. Nagkaroon si Aling Gloria ng sapat na kalayaan para alagaan ang kanyang sarili sa karamihan ng oras. Nagsimula siyang makipagkaibigan sa gusali. May iba pang mga matatandang babae na nakatira roon at unti-unti nagbukas si Aling Gloria sa mga social interaction. Nabuo ang isang maliit na grupo na nagkikita linggo-linggo para sa tsaa at kwentuhan. Pinapanood ni Ruben ang mga interaksyong ito nang may kagalakan, nakikita ang kanyang ina na muling binubuo hindi lamang ang kanyang pisikal at mental na kalusugan, kundi pati na rin ang kanyang buhay panlipunan at pakiramdam ng komunidad. Isang taon matapos ang pagliligtas, nag-organisa si Ruben ng isang maliit na pagdiriwang. Hindi ito kaarawan o anumang partikular na petsa, ngunit nais niyang markahan ang paglalakbay ng paggaling ng kanyang ina. Inimbitahan niya lamang ang mga malalapit na tao, si Clara, si Maria, si Dr. Clarice, si Augusto,
at ang mga bagong kaibigan ni Aling Gloria mula sa gusali. Ang party ay simple ngunit puno ng kahulugan. Naghanda si Aling Gloria ng ilang mga cake, ipinagmamalaki ang kanyang mga muling natutunang kasanayan. Nakasuot siya ng bagong damit, mapusyaw na asul na may mga bulaklak na espesyal na pinili para sa okasyon. Ang kanyang buhok, na ngayon ay maayos na inaalagaan at sinusuklay, ay nakatali ng isang pampalamuting clip na regalo mula kay Ruben. Sa panahon ng party, hiniling ni Ruben ang atensyon ng lahat at nagbigay ng isang toast. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pigil na emosyon. Isang taon na ang nakalipas, nagsimula siya, matatag ngunit puno ng damdamin ang kanyang boses, halos mawala sa akin ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. At kasalanan ko iyon, masyado akong nahumaling sa pagtatayo ng mga bagay sa pagkakaroon ng tagumpay, sa pagpapatunay ng aking halaga sa mundo na nakalimutan kong alagaan ang tunay na mahalaga. Sinubukan siyang pigilan ni Aling Gloria. Ngunit marahan siyang umiling. Hayaan niyo po akong matapos, Onay. Ang taong ito ang pinakamahirap at pinakamahalaga sa aking buhay. Nakita ko kayo sa inyong pinakamahinang sandali, ngunit nakita ko rin ang hindi kapani-paniwalang lakas na mayroon kayo. Tinuruan niyo ako na ang tagumpay ay hindi sinusukat sa mga itinayong gusali o mga pinirmahang kontrata. Ito ay sinusukat sa ibinahaging pagmamahal, sa napanatiling dignidad, sa mga nabagong buhay. Itinaas niya ang kanyang baso, kaya ginagawa ko ang toast na ito hindi para sa nakaraan na hindi natin mababago, kundi para sa hinaharap na ating itatayo ng magkasama. Isang hinaharap kung saan walang matanda ang kailangang magdusa ng tahimik, kung saan tunay na nag-aalagaan ang mga pamilya sa isa't isa, kung saan nangingibabaw ang pagiging makatao sa ambisyon. At nagpapasalamat ako sa inyo, Nay, para sa inyong tapang, sa inyong lakas, at sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon na maging anak na laging karapat-dapat sa inyo. Walang tuyong mata sa silid. Tumayo si Aling Gloria na may matatag na mga hakbang ngayon nang hindi nangangailangan ng suporta at niyakap ang kanyang anak. Ipinagmamalaki kita, anak, bulong niya sa kanyang tainga. Labis na ipinagmamalaki at alam kong si Andres din. Sa mga sumunod na buwan, nakahanap ang buhay ng isang balanse na hindi kailanman inakala ni Ruben na posible. Patuloy siyang kasangkot sa kanyang mga negosyo, ngunit sa mas balanseng, mas makataong paraan. Ginugol niya ang mga umaga sa pagtatrabaho, ngunit laging nasa bahay para sa tanghalian kasama ang kanyang ina. Ang mga hapon ay nahahati sa pagitan ng mga pulong ng foundation at kalidad na oras kasama si Aling Gloria. Ang mga gabi ay sagrado, nakalaan para sa mga hapunan ng magkasama, para manood ng mga lumang pelikula na gusto niya, para simpleng naroroon. Namukadkad ang Andres Gloria Foundation. Lumawak ito sa ibang mga lungsod na iligtas ang daan-daang matatanda mula sa mga sitwasyon ng kapabayaan, sinanay ang libu-libong tagapag-alaga at naimpluwensyahan ang mahahalagang pagbabago sa batas. Natuklasan ni Ruben na ang paggawa ng tunay na pagkakaiba sa buhay ng mga tao ay nagdulot ng isang kasiyahan na hindi kailanman naibigay ng anumang kita sa negosyo. Natagpuan din ni Aling Gloria ang kanyang papel sa foundation. Nagsimula siyang lumahok sa mga kampanya ng kamalayan, nagbibigay ng kanyang testimonya sa mga kaganapan, naging isang makapangyarihang boses para sa mga hindi makapagsalita para sa kanilang sarili. Ang kanyang tapang sa pagbabahagi ng kanyang kwento, kahit na masakit, ay nagbigay inspirasyon sa maraming iba pang mga biktima na humingi ng tulong. Tungkol naman kina Patricia at Marco, hinarap nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Umusad ang mga kaso, na ibalik ang mga nailipat na halaga at ipinataw ang mga legal na hakbang. Hindi nakaramdam si Ruben ng kasiyahan sa kanilang pagdurusa, isang pakiramdam lamang na nagkaroon ng hustisya. Hindi siya nagdala ng galit, isang malalim na kalungkutan lamang sa kung paano nangyari ang mga bagay. Nawala kay Patricia hindi lamang ang kanyang kalayaan at reputasyon, kundi pati na rin ang anumang koneksyon sa pamilyang minsang tumanggap sa kanya. 2 taon matapos ang pagliligtas, isang hapon ng tagsibol, sina Ruben at Aling Gloria ay nasa balkonahe tulad ng madalas nilang ginagawa. Ang maliit na hardin ay namumulaklak, ang mga halaman ay malago, ang lungsod ng Maynila ay umaabot sa ilalim nila, pumipintig at buhay. Dinidiligan ni Aling Gloria ang mga kamatis habang binabasa ni Ruben ang isang ulat mula sa foundation.
Bigla, huminto siya at tumingin sa kanyang anak. Ruben, mahinang tawag niya. Itinaas niya ang kanyang mga mata. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Isinantabi niya ang ulat, ibinigay ang buong atensyon. Ano po iyon, Nay? Umupo si Aling Gloria sa upuan sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay hawak pa rin ng pandilig. Alam mo, noong nasa madilim na lugar na yun ako, nagsimula siya at napansin ni Ruben na ito ang unang pagkakataon na tinukoy niya ang bodega ng direkta. Marami akong iniisip tungkol sa aking buhay. Tungkol sa mga pagkakamali na nagawa ko, mga bagay na hindi ko nagawa, at alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin? Hindi ang pagiging naroroon. Ito ay ang pag-iisip na hindi ninyo alam ni Andres kung gaano ko kayo kamahal. Na nabigo akong ipakita iyon ng maayos. Naramdaman ni Ruben na sumikip ang kanyang lalamunan. Nay, palagi po naming alam. Marahan siyang umiling. Alam ninyo na nagtrabaho ako ng husto para sa inyo. Ngunit alam nyo ba na bawat sandali na malayo ako ay isang pagpapahirap na mas gugustuhin kong makasama kayo kaysa sa anumang ibang lugar? Masyado akong nag-alala sa pagbibigay ng mas magandang hinaharap na baka hindi ako nakapagbigay ng sapat na kasalukuyan. Hinawakan ni Ruben ang kanyang kamay. Ibinigay niyo po ang lahat, literal na lahat, at ngayon mas naiintindihan ko kaysa dati ang sakripisyo na iyon. Ngumiti si Aling Gloria, ang ngiting iyon na natutunan ni Ruben na pahalagahan bilang pinakamahalagang kayamanan. Ngunit alam mo ba kung ano ang napagtanto ko sa mga nakaraang taon? Na hindi pa huli, na mayroon pa tayong oras para magkasama, para lumikha ng mga bagong alaala, para simpleng maging ina at anak ng walang bigat ng nakaraan. At yun po mismo ang ginagawa natin, sabi ni Ruben, emosyonal ang kanyang boses. Bawat araw, Nay, bawat araw, tumingin si Aling Gloria sa abot tanaw sa lungsod na ngayon ay iniuugnay niya hindi sa takot kundi sa muling pagsisimula. Alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Nag-isip siya ng malakas. Ang babaeng yon na nag-iwan sa akin sa lugar na yon ay inakala na kinukuha niya ang aking buhay. Ngunit sa katunayan, binigyan niya ako ng bago dahil natagpuan mo ako. Dahil pinili mong magbago, dahil magkasama tayong lumikha ng isang bagay na maganda mula sa katatakutan. Ang foundation ay nagliligtas ng mga buhay, Ruben. Mga buhay ng mga taong tulad ko, iyon ay pagtubos. Naramdaman ni Ruben ang mga luha, ngunit hindi niya sinubukang itago ang mga ito. Nay, kayo po ang nagbigay sa amin ng pagtubos, sa akin, sa lahat ng mga matatanda na tinutulungan natin, maging sa lipunan na sa wakas ay nagbibigay pansin sa problemang ito. Ang inyong lakas, ang inyong kahandaang gawing layunin ang trauma, iyon ang nagbago ng lahat. Nanatili silang nakaupo sa komportabling katahimikan pagkatapos noon, ninanamnam lamang ang presensya ng isa't isa, ang init ng araw, ang ganda ng mga bulaklak na itinanim ni Aling Gloria ng may pagmamahal. At naisip ni Ruben kung gaano kakaiba ang buhay. Ginugol niya ang mga dekada sa pagtatayo ng isang imperyo ng konkreto at bakal, naniniwalang iyon ang nagtatakda ng kanyang halaga. Ngunit nang magsimulang mag-crack ang imperyo na iyon, nang mapilitan siyang harapin ang kanyang pinakamalalim na mga pagkukulang, doon niya natuklasan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagtatayo ng isang bagay na pangmatagalan. Hindi ito mga gusali o kumpanya, ito ay pag-ibig, ito ay pamilya, ito ay paggawa ng pagkakaiba sa buhay ng mga tao sa mga konkretong at makabuluhang paraan. Ito ay ang pagiging naroroon, ito ay ang pagpili sa pagiging makatao kaysa sa ambisyon, koneksyon kaysa sa tagumpay. At habang nagsisimulang lumubog ang araw sa Maynila, pinipinturahan ang kalangitan ng mga kulay ng kahel at rosas, alam ni Ruben nang may ganap na katiyakan na sa wakas ay nasa tamang lugar na siya. Hindi sa tuktok ng isang tore ng opisina, hindi sa isang boardroom na nagsasara ng milyon-milyong kontrata, kundi doon sa simpleng balkonahe na iyon, sa tabi ng ina na halos mawala sa kanya, inaalagaan ang isang hardin na sumisimbolo sa pag-asa at muling pagsisimula. Tumingin sa kanya si Aling Gloria sa sandaling iyon na para bang nararamdaman ang kanyang mga iniisip. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan niya ito. "Salamat anak," simpleng sabi niya. "Para saan po, Nay?" "Sa hindi pagsuko sa akin. Sa pagpapakita sa akin na may kabutihan pa sa mundo, sa paggawa sa pinakamasamang nangyari sa akin na isang bagay na makakatulong sa napakaraming iba pa, sa pagbibigay sa akin ng dahilan para gumising tuwing umaga at malaman na may layunin ang aking buhay." Hinigpitan ni Ruben ang hawak sa kanyang kamay.
Ako po ang nagpapasalamat para sa inyong lakas, sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga, sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Higit pa sa kayang ipahayag ng anumang salita. At mahal din kita, anak. Palagi kitang minahal. Maging sa mga pinakamadilim na sandali, ang pagmamahal na iyon ang nagpapanatili sa aking buhay. Ang pag-asa na isang araw ay darating ka at dumating ka. Palagi kang dumarating. Ganyang klase kang anak, pinanood nila ang paglubog ng araw na nagbigay daan sa mga unang bituin ng gabi at doon sa perpektong sandali ng kapayapaan at pag-ibig, alam ni na Ruben at Aling Gloria na natagpuan nila ang masayang wakas na hindi nila inakalang posible. Hindi ito ang wakas ng mga fairy tale na walang mga problema o hamon. Ito ay mas maganda, ito ay totoo, ito ay sa kanila at sapat na ito. Bumalik si Aling Gloria sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman, mahinang humuhuni ng isang lumang kanta. Pinapanood siya ni Ruben na may ngiti, nararamdaman ang isang kaganapan na hindi mabibili ng anumang pera. At habang nagpapatuloy ang mabilis na takbo ng lungsod sa ibaba, doon sa balkonaheng iyon, tila iba ang takbo ng oras. Mas mabagal, mas makabuluhan, mas makatao. At si Ruben na minsang nagtayo ng isang imperyo na naghahanap na patunayan ang kanyang halaga sa mundo, ay naiintindihan na ngayon na palagi siyang may halaga. Hindi dahil sa kanyang nakamit o naipon, kundi dahil lamang sa kung sino siya. Dahil sa kakayahang magmahal, magbago, lumago, dahil sa pagiging anak ng isang pambihirang babae na nagturo sa kanya sa pamamagitan ng sarili niyang paglalakbay ng pagdurusa at kaligtasan, ang tunay na kahulugan ng lakas, pagpapatawad at pagtubos. Ang kwento ni na Ruben at Aling Gloria ay hindi nagtapos doon, syempre. Ito ay simula lamang ng isang bagong kabanata, ngunit ito ay isang simula na puno ng pag-asa, ng layunin at ng isang pag-ibig na napatunayang mas malakas kaysa sa anumang kadiliman. At minsan, iyon ang pinakamasayang wakas na maaaring asahan ng sinuman, hindi ang kawalan ng mga peklat, kundi ang katiyakan na ang mga ito ay ginawang isang bagay na maganda. Hindi ang paglimot sa nakaraan, kundi ang lakas na bumuo ng isang mas magandang hinaharap. Hindi ang pagiging perpekto, kundi ang presensya. Hindi ang pagiging hindi matatalo, kundi ang pagiging makatao. At sa gayon, habang nagsisimulang kumislap ang mga ilaw ng Maynila sa gabi, nagliliwanag sa malaking syudad, nanatili sina Ruben at Aling Gloria sa kanilang maliit na balkonahe, sa kanilang maliit na hardin, namumuhay sa kanilang maliit na malaking buhay. At ito ay perpekto. Wakas ang kwento. Mahal naming mga tagapakinig, umaasa kami na ang kwento ni na Ruben at Aling Gloria ay lubos na nakaantig sa inyong puso. Kung naantig ka sa paglalakbay na ito ng pagtubos, pagpapatawad at pagmamahal sa pamilya, iwanan ang iyong like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang pinakatumatak sa iyo. Marahil ito ay ang lakas ni Aling Gloria, ang pagbabago ni Ruben o ang mensahe tungkol sa pagpapahalaga sa ating mga minamahal habang may panahon pa. Araw-araw, nagdadala kami ng mga matitinding kwento tulad nito na nagpapakita ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao na nagpapaisip sa atin tungkol sa ating sariling mga pagpili at relasyon. Hihintayin ka namin sa susunod na episode.